Master, lumaki po akong ulila at ginawa ko ang lahat para lang mabuhay. Kahit may pera at kapangyarihan na ako ngayon, hindi ko pa rin nararamdaman ang pagmamahal ng isang pamilya. Balita ko po ay napakagaling ninyo. Kung may pagkakataon po sana, nais kong maranasan ang magkaroon ng pamilya. Iabot mo ang iyong kamay. Halika. Ang lahat ay may kapalit, walang takas sa tadhana. Kung makukuha mo ang hinahanap mong pamilya, ay nakasalalay na sa sarili mong pagsisikap. Pagpalain ka. Inay! Inay! Dage, mawala na ba ang ating inay? Magiging ganap na tayong ulila. Ngayon din ay maghihiganti ako sa tiyahinwang na iyon. Nagawa niyang itulak si inay, dahilan para mapahamak siya ng lubusan. Hindi ba't dahil din iyan sa pagkonsinti niyo kay inay? Dati ay nagnanakaw lang siya ng pagkain sa iba. Ngunit ngayon, diretso na siyang pumasok sa bahay ni Tiyahin Wang para magnakaw. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang ating ina. Nasaan ako? Hindi ba't nasa loob ako ng templo? Inay, gising na po kayo. Nag-iba ba ang mundo ko? Inay, mabuti naman po, inay. Mabuti naman po, at hindi kayo nawala. Dage, dahan-dahan lang, hindi na makahinga si inay. Sa wakas ay may pamilya na ako. Ang masamang balita, napunta ako sa loob ng isang nobela tungkol sa tagutom at naging isang malupit na madrasta na nagpapahirap sa 3 anak. Bilisan mo ang paglalaba at kapag hindi ito natapos ngayon, walang kahit sinong kakain. Ang kalupitan ng orihinal na may-ari ng katawan ay nag-iwan ng matinding takot sa 3 bata. Sa oras na sila ay lumaki, ay magagawa nilang tapusin ang taong ito at itatapon lang ang katawan niya sa kung saan hanggang sa wala nang matira sa kanya. Inay, minalas po kami sa paghahanap ngayon. Mga prutas lang po ang nakuha namin. Kainin niyo muna ito para sa inyong gutom. Mukhang matagal na rin silang gutom, pero inuna pa nilang ibigay sa akin ang pagkain. Napakabait talaga nila. Paano nakuha ng dating yan si Yue na maging malupit sa kanila? Sa buhay na ito, nagkaroon na ako sa wakas ng pamilya, kaya kailangan ko silang alagaan ng mabuti upang maramdaman ang pagmamahal ng isang pamilya at para maiwasan din na mapunta ako sa malungkot na katapusan na iyon. Ngunit panahon ngayon ng tagtuyot, walang makain o mainom? Paano ko sila mapapakain sa ganitong kalagayan? Ding! Ang shock system ay matagumpay nang naikabit sa iyo. Maaaring gamitin ng host ang shock points upang makakuha ng mga kasanayan at kagamitan. Narito ang iyong pabuya para sa mga bago. 10 shock points. System? Shock points? Paano ko gagamitin ang shock points na ito? Napakadali lang, kailangan lang na mapahanga o magulat mo ang ibang tao para makakuha ka nito. Sa bawat taong magugulat sa iyo, makakakuha ka ng 10 shock points. Ah, ganoon pala iyon. Buksan mo ang system shop. Nakabukas na ngayon ang basic shop. Napakaraming gamit dito. May mga sugat ang mga bata. Mayroon bang Yunnan Bayaw dito? Nahanap na ang Yunnan Bayaw. Ang Yunnan Bayaw ay nagkakahalaga ng 60 puntos. Paumanhin po, hindi sapat ang iyong shock points. Kung hindi sapat, ano nang gagawin ko? Hoy, tingnan nyo. Papahantungan na naman ni Yan Siwe ang mga bata. Halina kayo at tingnan nyo ito. Gusto na naman alisin ng Yan Siwe na ito ang bata. Ang masamang babaeng ito. Sinasamantala ang pagkakaalam na wala na ang pangalawang kuya ko, na walang amang nagbabantay sa mga bata. Kaya araw-araw niyang pinaparusahan ng mga bata. Munti ko nang malimutan itong si Hipag ay isa ring sutil na laging sinisira ang relasyon ko sa mga bata. Ako, pinaparusahan ng mga bata kung hindi dahil sa nanay mo na hindi man lang nagbigay ng pagkain? Pinalayas kaming mag-iina? Pipilitan ba akong pahirapan ng mga bata na umakyat sa bundok para lang maghanap ng pagkain? Ay, dati-rati kapag nangyayari ang ganito kay Yan Si Yue, wala siyang ginagawa kundi mag-iskandalo, pero bakit ngayon ay marunong na siyang sumagot? Shock points ng mga taga-nayon, dagdag 10, dagdag 10. Nagkaroon agad ako ng shock points. Tamang-tama talaga ang pagkakataon. Tingnan niyo kung paano ko makukuha pa ang mga shock points na iyan.
Ano kaya kung ganito na lang hipag? Dahil parang mahal na mahal mo naman ang mga bata, dalhin mo na lang sila pabalik sa pamilyang Lu at doon mo sila alagaan. Hoy, ikaw ang tunay nilang ina. Kaya responsibilidad mong alagaan ang sarili mong mga anak. Alam ko na dati ay naging napakahigpit ko sa mga bata. Pero simula ngayong araw, magbabago na ako, magiging mabuti akong ina at bibigyan ko ang mga anak ko ng magandang buhay. Ay, itong asawa ng pangalawa, parang naging ibang tao na siya ngayon. Sinasabi niya pang bibigyan niya ng magandang buhay ang mga bata. Shock points ng mga taga-nayon, dagdag 10, dagdag 10. Ay naku, hindi naman pala pinarurusahan ng asawa ng pangalawang mga bata, magsialisa na tayo. Alis na, alis na. Hoy, wag muna kayong umalis. Gusto ko lang namang bigyan ng problema si Yan si Yue. Hindi ko akalaing ako ang malalagay sa alanganin. Ding, umabot na sa 100 ang shock points. Napakagaling. I-exchange para sa Yunnan ba iyaw? Sinadya niyang sabihing ipamimigay kami. Pero ang totoo ay pinoprotektahan niya lang kami. Pero hindi ba dati ay lagi niya tayong gustong iwan at itapon? Tara, Ay, Ano ang gagawin mo sa kuya ko? Ano ang gagawin mo sa aking dage? Xiaobay, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang gamutin ang dage. gagamutin niya talaga ako. Bakit parang naging ang bait na niya ngayon? Ding, nadagdagan ng 10 ang pagkabigla ni Lucci. Pangalawang nakababatang kapatid, huwag kang mag-alala. Halika rito, Xiaoqi. Ha? Xiaoqi, ito. Inay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang sirain ang bangkito. Masyado lang pong malakas ang aking braso. Paano ko nakalimutan? Si Lucci sa nobela ay sadyang napakalakas. Ayos lang, walang problema. Xiaoqi, masasari pa naman ang bangkito kung sira na. Ha? Inay, hindi niyo po ako pinagalitan. Gagamutin niyo pa ako. Ding, ang pagkagulat ni na Lucci, Lubay at Lu Xuanyi ay nadagdagan ng 10, 10 at 10 pa. Ang mga batang ito, gaano kaya kahirap ang buhay nila noon? Kahit kaunting lambing lang, sobra na ang gulat nila. Gutom na ako. Magluluto ang inyong inay. Ipagluluto ko kayo ng masarap. Magluluto? Dage! Kailanman ay hindi nagluto si inay. Bakit niya tayo ipagluluto ngayon? Hindi rin alam ng Dage. Bakit parang iba ang ikinikilos niya ngayon? Inay, naubos niyo na po lahat ng pagkain sa bahay natin. Ah? Ganoon ba? Walang problema. Ano man ang mangyari, siguradong makakakain kayo ng masarap na luto ko ngayong araw. Bakit wala naman yatang kahit ano rito? Nakalock pa ang intermediate mall at advanced mall? Dahil sa kasalukuyan, 120 shock points lang ang mayroon ng host, kaya basic mall lang ang pwedeng i-unlock. 200 shock points para sa karne ng baboy. Hindi ko kaya. Hindi ko rin kayang bumili ng isda o manok. Mukhang kailangan ko na lang gamitin ng 10 shock points para ipagpalit sa 4 na bucket ng instant noodles. Hayaan na, ang mahalaga ay mabusog muna tayo. Kapag marami na akong shock points sa susunod, doon na lang ako magpaplano ulit. Uy, pangalawang nakababatang kapatid. Sinabi ni Ina kanina na pakakainin niya tayo ng masarap. Totoo ba iyon? Hindi ko alam, pero pakiramdam ko, siguradong gagawa na naman siya ng gulo. Pero gutom na talaga ako. Maghintay pa tayo ng sandali. Kung niloloko lang talaga tayo ni Ina, ihahanap kayo ni Kuya ng makakain. Sige po. Mahal na hari, tungkol po sa mga anak ni Pamilyang Lu, may balita na po. Mahal na hari, ang asawa ni General Lu na si Yan si Yue ay isang masamang babae, lagi niyang sinasaktan ng mga bata. Ang 3 batang iyon ay naiwang mag-isa ni Reyna She. Dahil sa aking katayuan, ipinagkatiwala ko ang mga batang ito sa asawa ni nakatatandang kapatid na Lu para alagaan. Napakabuting tao ni nakatatandang kapatid na Lu. Bakit ganito ang asawa niya? Mahal na hari, ano na po ang plano ninyo? Kung babalik ako agad sa gramo ng Lu, siguradong hahabulin ako ng grupo ni Li Xin para parusahan. Ang mga matitigas ang ulong iyon ay noon pa man ay kinalaban na ako. Ganto. Babalik ako gamit ang pagkakakilanlan ni nakatatandang kapatid na Lu. Pero mahal na hari, hindi kayo kamukha ni General Lu. Tiyak na makikilala kayo ng pamilya niya. Nasugatan si nakatatandang kapatid na Lu, 10 taon na ang nakararaan. Maraming peklat ang naiwan sa mukha niya. Hindi na makikilala ang dati niyang itsura. Sasabihin ko na lang sa pagbabalik ko,
na gumaling na ang mga peklat ko. Masusunod po. Grabe, talang bango. Ano po ito? Inay, nakakain po ba itong bilog na sisidlan? Oo. Napakasarap po nito. Nung nandoon ako sa bahay ni Lola, ay hindi pa ako nakatikim ng ganitong kasarap. Ang antas ng pagkabigla ni Lu Xuanyi ay nadagdagan ng 10. Kumain ka pa ng marami kung gusto mo. Masarap nga ba talaga yan? Hindi kailanman nagluto si inay at ang pagkaing bigla niyang inihanda, baka masira pa ang mga tiyan natin dito. Xiaobay, tikman mo rin ito. Wag na! Lahat ng ginawa ni inay sa amin dati ay tanda ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ako naniniwala na biglang bumait si inay para ipagluto kami ng pagkain. Masyadong seryoso ang pangalawang anak ko. Tila magiging mahirap na makuha ang kanyang tiwala. Ngunit, kahit gaano pa kahirap, hindi ako susuko. Xiaobay, maghintay ka lang. Mapapatunayan ko ang kabutihan ng loob ko sa iyo. Hala. May karne pala sa loob nito. Ang antas ng pagkabigla ni Lucci ay nadagdagan ng 10. Nitong mga nakaraang taon ay hindi maganda ang ani. Kahit bigas ay hindi mabili ng ating mga kapitbahay, pero nakahanda pa si inay ng karne para sa amin. Baka, totoo ngang nagbago na siya. Mula ngayon, hindi ko na kayo hahayaang magutom pa. Sa susunod na mga araw, kakain na tayo ng masasarap na pagkain araw-araw. Talaga bang ganito ito kasama? Masarap ba? Opo, masarap. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Nadagdagan ng 10 ang pagkamangha ni Lubay. Ano kaya ang nangyari kay nanay ngayong araw? Bakit ang bait-bait niya sa atin? Nagbago na kaya talaga siya? Mukhang gutom na gutom sila. Maging ang noodles ay sarap na sarap silang kainin. Nay, napakabait niyo po sa amin. Mga anak ko kayo, at ang pagiging mabait sa inyo ay nararapat lang. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Na simula ngayon, hindi ko na kayo hahayaang magutom. Simula sa araw na ito, araw-araw na tayong magsasalo sa masasarap na pagkain. Hindi ko alam kung anong nangyari kay nanay. Bigla na lang niya tayong pinaghanda ng masarap. Paano kung bukas ay bumalik na naman siya sa dati? Siguradong magugutom na naman tayo. Nay, gusto ko pong umakyat ng bundok para manggaso. Baka sakaling may makuha akong pagkain doon. Tungkol naman sa system, mas mabuti pang huwag ko nang sabihin sa mga bata. Dahil gustong umakyat ni Xiaoqi, hayaan ko na lang siyang magsanay doon. Sige, umalis ka na. Opo. Xiaoqi, itong sira-sirang pana lang ba ang dadalhin mo? Sira na. Pana. Sandali lang. Bukas na ang intermediate store. $130 ang tracking bow. $230 naman ang AK. Tracking bow. Mayroon itong tracking feature. Siguradong sa pool ang target. Ito na lang. Gamitin mo ito. Kahit malaki ang busog na ito, pero masyado namang magaan. Alam ni inay na may ganoon sa bundok, pero pinadala pa rin niya ito sa akin. Talaga bang wala siyang pakialam sa kaligtasan ko? Pangalawang nakababatang kapatid, aalis na ako. Dito ka lang sa bahay. Alagaan mong mabuti si Xiaomei. At si inay.
Dage! Xiaomei, nag-aalala pa rin ako kay Dage. Pupunta ako sa bundok para tingnan siya. Sasama rin ako. Nay, ang masamang babaeng si Yan si Yue na iyon, nagkukunwari lang palang mabuti. Tingnan niyo po, pinapunta na naman niya ang 3 bata sa bundok para manggaso. Ayan na, nandito na ang pagkakataon. Noong wala na ang iyong pangalawang kuya, ibinigay ng gobyerno ang titulo ng lupa sa pamilya nila. Kung gusto nating mabawi ang titulo, kailangan nating makuha ang loob ng 3 bata. Ganito ang gawin mo. Hindi ko kayang bumili ng mahal, pero maaari akong kumuha ng murang mga lamesa at upuan. Ikalawang manugang, hindi ka talaga nagbabago. Pinapunta mo ba ang bata sa bundok para manggaso? Siya ang biyanan ng dating may-ari ng katawang ito. Nang malaman niyang wala na ang asawa nito, agad niyang pinalayas siya kasama ang 3 bata. Pinapunta ko nga ang panganay sa bundok. Bakit po? Napakasama mo talagang tao. Tulo, oong. Mga kanayon, halika kayo rito bilis. Bilis na, mga kanayon. Anong nangyari? Mga kanayon, nakita ko mismo ng 2 mata ko. Pinapunta niya ang mga bata sa bundok para manggaso. May mga mababangis na baboy ramo doon. Hindi ba't parang pinapunta na niya ang mga bata sa kapahamakan? Ano? Baboy ramo? Ang galing! May karne na tayong makakain mamayang gabi. Naku po, isang baboy ramo. Alam mong may mga ligaw na baboy ramo sa bundok. Bakit hindi mo siya pinigilan? Iyong panganay niyo na padalos-dalos. Sa iyo lang naman iyan nakikinig parati. Kaya paano ko siya mapapasunod? May dalang mga pana si Xiaoqi. Sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mga mata, hindi ko malalaman na ang isang masamang inang katulad mo ay aabot sa ganito na talagang nakakapanglunos ang ginawa mo. Wala na ang aking pangalawang anak. Ako na mismo ang magpaparusa sa iyo para sa kanya. Aray-aray ang sakit. Ang asawang ito ni Luer, nagawa niyang saktan ang kanyang biyanan. Tumaas ang pagkabigla ng mga taga-nayon ng 10 puntos, 10, 10, 10, 10. Hindi maaari. Kailangan kong pumunta sa bundok para hanapin ang panganay. Huwag mong subukang tumakas. Bitawan mo ako. Paano kung ayaw kong bitawan? Mga kanayon, tingnan niyo siya. Kaya niyang saktan kahit ang sariling biyanan. Ano pa kayang masamang bagay ang hindi niya kayang gawin? Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano pa ang mga kaya kong gawin. Tabi. Ang 3 kong kawawang apo, siguradong sigurado na wala na siya sa bundok na iyon. Tunay na kaawa-awang bata. Kapag nadala na ni Manman ang mga batang iyon pabalik, nagawa ko nang mapalaya si Yan si Yue na walang hiyang babaeng ito. Pagdating ng oras, ang lahat ng naiwan ng aking pangalawang anak ay magiging akin na. Hindi pwede, mga kanayon. Ang taong katulad niya ay isang perwisyo sa ating nayon. Baka sa susunod, pati ang mga anak niyo ay mapahamak na rin. Dapat siyang dalhin sa korte para matapos na ang lahat. Ihatid sa korte. Ihatid sa korte. Ihatid siya sa korte. Ihatid sa korte. Paraanin niyo ako. Huwag niyo pong saktan ang aking ina. Tabi. Isumbong sila sa mga autoridad. 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 Anong ginagawa niyo? Huwag ninyong apihin ang nanay ko. Ay, Xiaoqi. Xiaoqi, maayos ka lang ba? Bumalik na si Xiaoqi. Nandito pa siya. Buisit, paano nakabalik ang batang ito? Nasaan ang iba? Xiaoqi? Pumunta ka sa bundok? Bakit wala man lang nangyaring masama sa iyo? May mga mababangis na baboy ramo doon.
Kapag nakatagpo ka ng baboy ramo, siguradong wala ka ng kawala. Nakatagpo nga po ako ng baboy ramo. At isa pa, inuwi ko po ito rito. Gamit ang isang simpleng pana na ito, nakahuli ka ng ganoon kalaking baboy ramo. Ikaw na matandang mapanira ka. Subukan mo pang sirain ang relasyon ko sa anak ko. Ipapakita ko sa iyo ang hinahanap mo. Nay, ang ibinigay niyong pana na ito sa akin, talagang napakahusay. Ako. Gusto ko ulit manggaso gamit ito sa susunod. Gusto mo pang umulit? May baboy ramo pala sa bundok, bakit hindi mo sinabi agad? Ibig sabihin ba na pinayagan niyo akong manggaso sa bundok nang hindi niyo alam na may panganib? Nag-aalala pa rin pala kayo sa akin. Nay, pasensya na po. Hindi na po mauulit sa susunod. Ay, teka po. Nasaan ang dalawa kong nakababatang kapatid? Naku, ikalawang manugang. Salamat at nahanap din kita. Sina Xiaobay at Xuanyi. Nag-alala sa kuya nyo, kaya hinanap nila sa bundok. Nakaengkwentro sila ng mga kriminal at kukunin na sila. Puntahan nyo na sila bilis. Ano? Zhao Qi, dito ka lang muna. Ililigtas sila ni Inay. Sige po. Tingnan nyo, pumunta talaga siya? Pumunta talaga siya. Ililigtas na niya ang bata. Kung dati iyan, hinding-hindi siya makikialam sa kapakanan ng bata. At ngayon, mag-isa lang siyang pumunta para iligtas ang bata. Tama ka. Mukhang ang pangalawang manugang ay nagbago na talaga. Magmadali tayo at maghiwa-hiwalay papunta sa likod ng bundok. Titingnan ko kung makakatulong ako. Tara, tara, tara. Tara na, tara. Boss, ang ninakaw nating kabayo sa pagkakataong ito, napakaganda talaga. Sige. Umikot na ako sa buong bundok. Wala akong mahanap na mahuhuli. Tapos bigla akong nakita ng dalawang bata. Kuya, natatakot ako. Wag! Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni Kuya. Sino kayo? Mga tulisan kami ng bundok. Dakpin ang dalawang batang iyan. Ibebenta natin sila para may pambili ng alak. Boss. Matagal ko nang binayaran ang mga tulisang iyon. Kapag nanganib na ang tatlong bata, sa oras na magbigay ako ng senyas, darating ang mga opisyal para iligtas sila. Sa ganoong paraan, tatanaw sila ng utang na loob sa akin at ibibigay nila ng kusa ang titulo ng lupa. Huwag kang malikot. Bitawan niyo ako. Sumama kayo sa amin. Pakawalan niyo ako. Hindi namin kayo kilala, lalong hindi kami sasama sa inyo. Tama, pinapayuhan ko kayong umalis na. Ang nanay ko ay malapit nang dumating kasama ang mga sundalo para iligtas kami. Ang nanay mo, huwag mong akalaing hindi ko alam. Ang nanay mo ay ang gramo ng Lu na walang hiyang bastos. Walang hiya ka. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang nanay mo ay ang isang makapal ang mukha na galing sa gramo ng Lu. Nagsisinungaling ka. Nagbago na si nanay. Ipinagluluto pa niya kami ng masasarap na pagkain. Tama. Ginagamot din niya ang mga sugat namin. Kung talagang nagbago na ang nanay niyo, hahayaan niya ba kayong lumabas? Mga hangal, iniwan na kayo ng nanay niyo. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang nanay ko. Batang ito, naglalakas loob kang lumaban. Talian niyo silang dalawa. Opo. Anong gagawin natin? Hindi naman siguro natin hahayaan na kunin lang nila ang dalawang batang iyan? Anong magagawa natin? Mga malulupit silang kriminal at walang awa. Dapat sana ay sumama na lang kayo ng maayos. Wala sanang magiging problema. Pero dahil lumaban kayo, itinali niyo sila at ipakain sa mga lobo. Si ikalawang manugang iyon? Baliw na ba siya? May mga kutsilyo ang mga kriminal na iyan. Kulat ng mga taga-baryo, dagdag 10, 10, 10. Maaring palitan para sa isang AK. Ipalit na. Nagdala lang ng lumang panggatong at akala mo ay maililigtas mo sila. Nananaginip ka yata. Talian ang babaeng iyan. Sige po, Dage.
Ikalawang kapatid. Pangalawang kuya. Pangalawang kuya. Pangalawang nakababatang kapatid. Pagbabayarin kita. Pangalawang nakababatang kapatid. Ikatlong nakababatang kapatid. Ayos ka lang ba? Inay, Inay! Ano ito? Bakit napakagaling nito? Baril ang tawag dito. Tuturuan ka ni inay kung paano ito gamitin. Isandig mo ito sa iyong balikat at hawakan ang maikling bahaging ito. Asintahin mo. Pangalawang nakababatang kapatid. Pangalawang nakababatang kapatid. Ikatlong nakababatang kapatid. Pagbabayarin kita. Ngayon na. Ang galing mo, Xiaobai. Ang kahoy na hawak ni Lubay, bakit napakagaling? Napatalsik niya ang mga tulisan ng napakadali. Ang gulat ng mga residente ay tumaas ng 10, 10, 10, 10, 10. Xuanyi, Xiaobai, ayos lang ba kayo? Inay, iniligtas niyo po kami. Ako ang inyong ina. Kapag nasa panganib kayo, syempre kailangan ko kayong iligtas. Hindi niya tayo pinabayaan. Antas ng gulat ni Lubay. Antas ng gulat ni Lu Xuanyi ay dagdag na 10. Lumalim na ang gabi. Bumili si inay ng karne ngayon. Pagluluton ko kayo ng braised pork pag-uwi natin. Tara. Ang Yan Siwe na ito, bakit naging napakagaling na niya? Mukhang para mabawi ang titulo ng lupa, kailangan ko pang humanap ng ibang paraan. Siguradong matutuwa ang mga bata. Napakahaba ng araw na ito. Sa wakas ay makakauwi na rin. Hoy, Mang Jiang, may naamoy ka ba? Amoy ng karne ito. Parang nanggagaling ito sa bahay ng pangalawang asawa. Paano mangyayari iyon? Alam ng lahat sa baryo na tamad at mahilig kumain ng pangalawang asawa. At sobrang hirap ng buhay nila na wala silang makain. Kaya paano sila magkakaroon ng karne? Siguradong mali ka lang ng naamoy. Sa bagay, tama ka. Naawa lang ako sa mga bata na lumalaki pa naman. Hoy, mga bata, halik kayo rito. Mga bata, nahihirapan ba kayo sa piling ng inyong ina? Heto, kumain muna kayo ng tinapay. Hala, pagkain mo yan para sa buong araw. Anong kakainin mo kung ibibigay mo yan sa kanila? Salamat po sa kabutihan niyo, Tita Wang. Itago niyo na po muna yung tinapay. Nagluluto po si Ina ng karne para sa amin. Tingnan nyo, sa sobrang gutom ng mga bata, kung ano-ano na ang sinasabi nila. Dito sa baryo, halos walang pambili ng pagkain ng lahat, tapos may karne pa kayo. Mga bata, pasok na kayo sa loob at kumain na ng karne. Yehey! May karne na tayong kakainin. Totoo bang may karne? May karne nga. Tumataas ang pagkagulat ni na Wang Fu at Jiang Sheng ng 10, dagdag na 10. Sige na, kumain na kayo. Wow! Ang bango naman nito at mukhang napakasarap. Hala, anong nangyayari rito? Brother Zhang, Sister Wang at Aling Wu, pasok na rin kayo at tikman nyo ito. O sige, tara na. Totoo ngang karne ito. Aling Wu, heto ang sa iyo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng balita kanina at sa pag-aalaga sa mga anak ko dati. Naku po, maliit na bagay lang iyon. Kaya hindi na ako magtatanggi. Totoo ngang may karne silang kinakain. Bakit naging maayos ang buhay ng pamilya ng pangalawang asawa ng biglaan? Tama ka, parang ibang tao na ang asawa ni Air. Bukod sa hindi na niya sinasaktan ng mga bata, nakakakain na sila ng masarap na karne. Sister Wang at Brother Zhang, ibinibigay ko ito sa inyo. Ano? Ibibigay niyo po talaga sa amin itong napakalaking karne? Sa totoo lang, para sa ordinaryong pamilya, masaya na sila sa maliit na piraso nito. Ang dami na niyan sa pamilya nyo, may ibibigay pa kayo sa aming ganito kalaki? Ding! Ang shock value ng mga residente ay nadagdagan ng 10, 10. Sister Wang, Brother Zhang, naging napakasama ko dati. Salamat sa pag-aalaga niyo sa mga anak ko. Itong mga ito ay bilang pasasalamat ko sa inyo. Magkakapit bahay naman tayo? Nararapat lang na magtulungan tayo.
Dahil ganoon, tinatanggap na po namin ito. Sa susunod po, kapag may kailangan kayo, huwag po kayong mag-atubiling lapitan kami. Sige po, asahan nyo yan. Marami akong nakuha na shock value. Saktong-sakto, mabibilhan ko na ang mga bata ng bagong damit. Mga anak, sandali lang kayo. May inihandang sorpresa si inay para sa inyo. Po talaga? Oo, Uy, sa tingin mo, anong sorpresang ibibigay sa atin ni inay? tignan nyo. Ano ito? Bagong damit! Ipinagbili tayo ni inay ng bagong damit! Ang shock value ng mga bata ay nadagdagan ng 10. 10! Nakikita ni inay na buong taon ay sira-sirang damit lang ang suot nyo, kaya ibinili ko kayo ng mga bagong damit? Bilis, suotin nyo na para masubukan. Nay, bakit bigla kayong naging mabait sa amin? Narinig ko po na bago itapon ng mga bata, pinagsusuot din muna sila ng mga bagong damit. Anong iniisip mo? Mahal kayo ni inay, buong taon na, at hindi naman maayos ang suot niyong mga damit. Xuanyi, tara na. Sukatin na natin itong bagong damit mo. Opo. Pangalawang nakababatang kapatid. Wow, ang ganda ng bagong damit. Napaka-komportable ring isuot. Ako rin magbibihis na ng bagong damit. Oo. Sana laging ganito na lang si inay. Nakababatang kapatid na babae. Nakababatang kapatid na babae. Nakababatang kapatid na babae. Anong nangyari? Mukhang nilalagnat po ang bunsong kapatid namin. Napakainit niya. Dapat ay may panlaban sa lagnat sa system shop. Halika rito, Xuanyi. Ay, Nay. Pakukulong niyo na naman ba ang kapatid namin sa imbakan ng kahoy? Imbakan ng kahoy? Wala akong pera para ipanggamot sa iyo. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Inay, palabasin niyo po ako. Inay, palabasin niyo po ako rito. Wala talagang kwenta ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Paano niya natiis na ipakulong ang may sakit na bata sa imbakan ng kahoy? Hindi ko kulong ni nanay si Xuanyi sa imbakan ng kahoy. Gusto lang siyang alalayan ni nanay para gamutin siya. Gagamutin. Gagamutin po. Ding! Ang gulat ni na Lucci at Lubay ay tumaas ng 10, dagdag na 10. Kailanman ay hindi po kami ginamot ni nanay. Ano kayang nangyari ngayon? Nay, totoo po ba ang lahat ng sinasabi niyo? Siyempre, tingnan niyo ito. Tinatawag itong panturok para sa lagnat. Basta iturok ang likidong ito sa loob ng katawan, mawawala agad ang lagnat ni Xuanyi. Masakit po ba kapag itinurok ang karayom sa katawan? Siguro ay masakit ng kaunti, pero kaya naman iyong tiisin. Hoy, ikalawang kapatid. Hayaan na nating subukan ni nanay. Naniniwala akong hindi tayo hahamaking ni nanay. Opo. Xiaoqi, itupi mo ang manggas ni nakababatang kapatid na babae. Sige po. Anong nangyayari sa akin? Bakit parang gumana agad ang turok na iyon? Ding! Ang gulat ni na Lucci at Lubay ay tumaas ng 10, dagdag na 10. Nay, ikaw po ba ang nagligtas sa akin? Oo, kahit na nawala na ang lagnat mo, kailangan mo pa rin magpahinga ng mabuti. Nay, salamat po sa inyo. Ang gulat na puntos ni Lu Xuanyi ay nadagdagan ng 10. Hindi lang ako hindi kinulong ni inay. Personal pa niya akong pinainom ng gamot. Talagang nagbago na siya. Pangalawang nakababatang kapatid, tingnan mo. Sabi ko sa'yo hindi sasaktan ni inay si Xiaomei, di ba? Ang laki ng ipinagbago ni inay kamakailan. Nagbago na nga ba talaga siya? Hindi maaari. Kailangan ko pa siyang obserbahan ng ilang panahon. Paubos na ang pera natin sa bahay. Balak kong umakyat ulit sa bundok para manggaso at magkapera. Mga ngaso? Nay, gusto ko pong sumama sa inyong manggaso. Gagamitin ko yung magaling na pana noong nakaraan.
Sige, kung gayon si Xiaoqi ang sasama sa akin sa pangangaso, si Xiaobai naman ang maiiwan para mag-alaga sa kapatid niya. Ang laki talaga ng ipinagbago ni Inay. Gusto kong maghanap ng pagkakataon na bantayan siya para malaman kung totoong nagbago na siya o baka naman may binabalak siyang masama. Inay, gusto ko rin pong manggaso. Hindi ko pa po iyon nasubukan. Kung ganoon, si Xiaobai ang sasama sa akin sa pangangaso, at ikaw naman Xiaoqi, ikaw na ang magprotekta sa kapatid mo sa bahay, okay? Sige po. Nay, ang ganda na ng buhay ng pamilya ni ikalawang tiyahin ngayon. Araw-araw silang kumakain ng karne at nakakabili pa sila ng mga bagong damit. Kinaiinggitan na siya ng mga tao sa nayon. Tingnan nyo naman itong pamilya natin. Araw-araw, puro damong ligaw lang ang kinakain natin. Ang mga damit natin ay punit-punit na at tahi-tahi lang. Mula noong lumaki ako hanggang ngayon, hindi pa ako nakakasuot ng kahit isang bagong damit. Lahat ay pinaglumaan nyo lang na ayaw nyo na. May masamang amoy pa. Naging maayos ang buhay ng pamilya ni Yan si Yue. Dahil sigurado akong ginamit nila ang mga titulo ng lupa na bayad pinsala ng palasyo para sa kapatid ko. Xiao Okshu, gusto mo bang kumain ng karne at magsuot ng bagong damit? Opo. Sige, isasama kita roon ngayon din. Sige, nandito na tayo. Xiaobai, tingin kang mabuti. Wow! Tumama nga. Hindi ko akalaing ganito kagaling manggaso si Inay. Nadagdagan ng 10 ang shock value ni Lubay. Ano sa tingin mo? Magaling ba? Xiaobai, gusto mo bang subukan? Opo. Pero, kaya ko po ba? Siyempre naman. Halika, tuturuan ka ni Inay. Itapat mo rito sa string. Wow! Nay, tumama ako? Talagang tumama ako. Napakagaling ni Xiaobai. Tumama agad sa unang subok. Sige, tama na ito para sa araw na ito. Isampa na natin ang huli sa karwahe at umuwi na tayo. Opo. Akala ko ay may binabalak na naman si Inay na masama. Mali pala ang iniisip ko sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Tahan na, kapatid ko. Anong nangyari sa inyo? Sino ang umapi sa inyo? Inay, yung pinsan niyo, pumunta rito para agawin ang titulo ng lupa natin. Pinunit pa niya ang mga damit namin. Inay, kasalanan ko ito dahil wala akong silbi. Hindi ko man lang naprotektahan ang kapatid ko. Parusahan niyo po ako. Xiaoqi, bakit mo naman sinasabi yan? Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Luman, kayo na naman. Dart gun, nagkakahalaga ng 200 shock value. Tara, mga anak, paparusahan ni Inay ang mga nanakit sa inyo. Opo. Tignan nyo. Itong titulo ng lupa. Nakuha na rin sa wakas. Kapag nakuha na ang titulo, maraming pera ang makukuha natin. Yayaman na ang pamilya natin. Yan si Yue. Anong gagawin mo sa panggatong na iyan? Huwag mong sabihing balak mo kaming tapusin. Ang gulat ni Naluman at Li Shue ay nadagdagan ng 10-10. Xiao Oksue. Tara na, tumakas na tayo. Iyang panggatong na hawak ni Yan si Yue. Kaya niyang pabagsakin ang mga magnanakaw sa bundok gamit iyan. Balak niya tayong saktan. Gusto niyo pang tumakas? Huwag na kayong umasa. Napakasakit. Ayos, 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 ayos na ayos. Mga anak, gusto niyo rin bang sumubok? Opo. Gawin niyo ang katulad ng dati. Sige. Sa sino mang maglakas loob namang api sa mga anak ko,
Ito ang nararapat sa inyo. Wag na po, tama na. Alam na po namin ang mali namin. Luman, pagsuko na agad? Hindi pa ako nagsisimulang magsaya. Bayaw! Talagang nagsisisi na kami sa mga ginawa namin. Kaya pakiusap. Wag na kaming saktan. Sige. Ibigay niyo sa akin ang titulo ng lupa, tapos bigyan niyo rin ako ng 5 pirasong pilak na dolyar, at humingi kayo ng tawad sa mga anak ko? Pagkatapos ay palalampasin ko na ito. Ano? Bakit? Gusto mo pa bang ulitin natin? Magbabayad ako. Mabuti naman at marunong kayong makisama. Humingi kayo ng tawad sa mga anak ko. Pasensya na po. Pasensya na. Ayos na. Naipaghiganti na kayo ni nanay. Xuanyi, Xiaoqi, masaya ba kayo? Opo, masaya po kami. Nanay, napakabait mo po talaga. Nanay ang pinakamagaling. Talagang nagbago na si nanay. Lagi na niya kaming pinoprotektahan. Sa wakas, naayos din ang lahat. Hali kayo, uwi na tayo. Huwag na kayong tulala riyan, tara na sa bahay. Opo, tara na, uwi na tayo. Mahal na prinsipe, napag-alaman ko po na ang asawa ni nakatatandang kapatid na Lu nitong mga nakaraang araw ay nagbabalak na ibenta ang mga bata. Hindi ito katanggap-tanggap. Bay mo, ibigay ang utos. Bilisan nating lahat ang kilos. Kailangang makarating agad tayo sa gramo ng Lu. Masusunod po. Mahal na prinsipe, meron pa pong isa pang bagay. Alam na ni Lisin at ng pangkat ng mga matatandang kumukontra sa inyo ang balita tungkol sa pag-alis ninyo sa kabisera. Kasalukuyan nilang hinahanap kung nasaan kayo. Sige, naiintindihan ko. Ipaalam mo ang kinaroroonan ko sa labas. Sabihin mo na ang prinsipe ay narito sa gramo ng Lu. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang kukunin ang 3 bata, tatapusin ko rin ang pangkat ni Lisin. Masusunod po. Napakainit naman sa sinaunang panahong ito. Napakakapal pa ng suot ko. Mabubungang araw na yata ako sa init. Sana mayroong kahit isang mangkok ng ice shavings. Ice shavings? Nanay, ano po yung ice shavings? Ang ice shavings ay yelo na dinurog ng pino, tapos binuhusan ng juice. Napakasarap niyon. Parang masarap nga po iyon. Nanay, gusto ko rin pong kumain ng ganoon. Gusto ko rin pong sumubok. Ako rin po. Sige. Sige. Blender, 120 puntos ng pagkagulat. Unlimitadong yelo, 150 puntos ng pagkagulat. Unlimitadong preskong juice, 300 puntos ng pagkagulat. 700 na lang ang natitirang puntos ng pagkagulat. Napakamaalaga talaga. Pati handang yelo ay mayroon na. Wow! Napakalakas talaga ng mga galing sa sistema. Hindi ko na kailangan pang mag-alala sa kuryente. Inay, alam ko pong marunong kayo ng mahika. Nakagawa po kayo ng ganito karaming yelo. Inay, itong parang pitsel na bagay na ito, ano po ito? Ito ang gamit para makagawa ng shakes. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong bagay. Ang liit na bagay na ito, kaya ba talagang gawing pino ang matitigas na yelo? Oo nga po. Siyempre, panoorin nyo. Dage, pangalawang kuya, tingnan niyo po, umiikot pa ito. Xiaoqi, kumuha ka ng 3 mangkok dito. Opo. Wow, napakagaling naman nito. Sige, tikman nyo na. Tingnan nyo, ito ang tinatawag na shake. Napakaliit na bagay. Pagkatapos ng ilang ugong ay naging pino na ang yelo. Napakagaling naman. Para kina Luchi, Lubay, at Lu Xuanyi, puntos ng pagkagulat, dagdag na 10, dagdag na 10, dagdag na 10. Napakalamig po, at ang tamis pa. Inay, napakagaling niyo po. Nakagawa po kayo ng ganito kasarap na pagkain. Dahil nagustuhan nyo lahat, bukas, pupunta tayo sa bayan para magbenta ng shake. Sige po, ang galing. Hali kayo at tumingin sa mga palamuti. Tingnan ang mga pamaypay at disenyo nito. Inay, ang mga tao dito sa bayan ay walang malay kung ano ang ice shavings. Mabebenta po ba natin ito? Oo naman.
At dahil napakainit ng panahon ngayon, siguradong susubok ang lahat. Ano ba ang bagay na ito? Ngayon ko lang ito nakita. Hoy, Binibini? Ano ba ang ibinebenta mo? At ano itong bagay na maingay? Ice shavings ang tinitinda ko. Ice shavings? Ano po iyon? Isa itong ice crusher. Kaya nitong gawing pino ang yelo para sa ice shavings. Napakalamig at nakakapresko. Gusto niyo po bang sumubok? Ano bang masarap sa yelo? Ayoko na, wag na lang. Bakit sila umaalis? Huwag kang mawalan ng pag-asa, Xiaomei. Napakasarap ng gawa ni Inay. Siguradong may bibili niyan. Tama. Hanggat hindi tayo sumusuko, tiyak na may bibili rin. Boss, isang order nga ng noodles. Boss, bigyan mo ako ng noodles. Ako rin, isa nga. Sige po, heto na. Binibini, kahit nakakaiba ang tinitinda mo, wala naman itong silbi. Ayaw sa iyo ng mga tao. Umuwi ka na lang at magpahinga. Dage, huwag niyo na po itong intindihin. Hali kayo at tumingin-tingin. Punta na kayo rito at tignan ito. Napakalamig na ice shavings para sa mainit na panahon. Boss, ano po ba ito? Ito ay ice shavings. May flavors tayong pakwan, mangga, at dalandan. $4 ang flavor na pakwan, habang $3 naman ang iba. Anong flavor po ang gusto nyo? Ngayon ko lang narinig itong ice shavings na sinasabi mo. Dahil dyan, bigyan mo ako ng tigisang flavor. Sige po. Sandali lang po, sir. Heto na. Mag-enjoy po kayo sa pagkain. Ayos, may ganito pala kasarap sa mundo. Liu Daer nakakuha ng 10 puntos ng pagkagulat. Boss, pakibalot pa ng isa para sa pakwan na ice shavings. Sige po. Bigyan mo rin ako niyan. Pabili rin ako niyan. Bigyan mo rin ako. Ako rin po. Dahan-dahan lang po ang lahat. Meron para sa lahat. Huwag kayong mag-alala. Heto po. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat po. Boss, masarap itong shave ice mo. Masarap nga. Nakakaginhawa sa init. Kaya lang, pagkatapos uminom, parang walang laman ang tiyan ko. Parang tubig lang ang ininom ko. Boss, gawa mo ako ng isang bowl ng pansit. O sige po. Sige po, paparating na. Boss, gawan mo rin ako ng isa. Sige po, walang problema. Mga anak, pagod na kayo sa buong araw na pagtatrabaho. Yung matitirang juice mamaya, gagawan ko rin kayo ng shave ice para makakain kayo. Sige po. Dage, napagod din kayo sa buong araw na trabaho. Siguradong nauuhaw na kayo, di ba? Tikman nyo rin ito. Binibini, ang kitid ng utak ko. Matapos kitang pagsalitaan ng ganoon noon, nagawa mo pa rin kalimutan ang nakaraan at binigyan mo pa ako ng shave ice. Pare-pareho naman tayong nagnenegosyo rito. Dapat lang na magtulungan tayo. Hindi madali ang buhay para sa atin. Masyadong mainit ang panahon nitong mga nakaraang araw, kaya hindi masyadong gusto ng mga taong lumabas para kumain ng mainit na pansit. Dahil sa iyo, gumanda ang benta ko. Libre na itong pansit para sa iyo bilang paghingi ng paumanhin. Maraming salamat po, Dage. Pati na rin ang mga ito, ibibigay ko na rin sa iyo. Mga bata, halina kayo rito at kumain na ng pansit. Halikayo na. Dali. Maraming salamat po, Dage. Isang babae at kanyang mga anak lang ang naglalakas loob na agawin ang negosyo ni Gusaling Fuman. Tingnan natin kung paano kayo parurusahan ng aming amo. Ito ang kinita natin ngayong araw. Xiaobai, bilisan mo. Tulungan mo ang iyong ina na bilangin kung magkano. Sige po, sige. Inay, lahat-lahat ay 980 sentimo. Pagkatapos kailangan pa nating ibawas ang naging gastos natin ngayong araw. Halimbawa na lang ang bayad sa pagkain, karwahe. Kung susumahin ito, kumita tayo ngayong araw ng 620 sentimo. Wow! Inay, ang galing niyo po. Ang laki agad ng kinita natin sa loob lang ng isang araw. Tama ka riyan. Siyempre naman, nanay niyo kaya ako. Oo nga pala, Xiaobai. Hati-hatiin mo itong pera sa kuya at nakababatang kapatid mo bilang pabuya sa inyong pagtatrabaho ngayong araw. Sige po. Sa bunsong kapatid. Kay kuya. At ang para sa akin. Siya nga pala. Ibinili ko rin kayo ng bagong damit. Salamat po, Inay.
Malaki na talaga ang ipinagbago ni inay. Kahit na hindi ko alam kung bakit siya nagbago ng ganito, pero gustong-gusto ko ang nanay ko ngayon. Boss, buti naman at nagbukas na kayo. Sa sobrang init na nararamdaman ko. Bigyan mo ako ng isa sa bawat 3 klase nito. Sige po, maluluto na po agad ang ice shaving. Boss, isang mango flavor ang sa akin. Sige po. Boss, bigyan mo rin ako ng isang mangga. Sige po. May ganito pa palang pambihirang bagay sa mundo. Hindi ko akalaing may ganito palang kahangahangang bagay na nagagawa nitong ang matigas na yelo ay maging ganito kapino na parang buhangin. Ang shock value ni Lizzie ay tumaas ng 10. Sir, bibili po ba kayo ng ice shavings? Ang boss namin sa Gusaling Fuman ay gustong bilhin ang resipe mo para sa ice shavings. Magbigay ka ng presyo. Ang Gusaling Fuman ang isa sa mga pinakasikat na restaurant dito sa bayan. Inisip ko rin noong una na makipagtulungan sa Gusaling Fuman, pero dahil sa ganyang ugali, wag na lang. Hindi ko na kailangan. Sabi ng aming boss, hindi madali ang magpalaki ng anak ng mag-isa, kaya gusto kanyang tulungan. Magbabayad kami ng 3 pirasong pilak. Sabi ng ayoko. Hindi mo ba ako maintindihan? Lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Aray, bitawan mo ako. Mabuti na lang at nag-ehersisyo ako araw-araw, kaya naging maayos at malakas ang katawan ko. Napakadaling talunin ng mga tulad mong pakialamero. Napakagaling naman ng ginang na iyon. Sige, labanan mo siya. Matagal na akong naiinis sa Lizzie na ito, na laging nagmamalaki sa lahat. Parang laging may atraso sa kanya ang mundo. Ang shock value ni na Jangsan at Liuda ay tumaas ng tig 10. Alice, wag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Lakas ng loob mong kalabanin ang Gusaling Fuman. Pagsisihan mo ito. Kailangan ko nang bumalik. At ibalita sa aming boss ang nangyari ngayon. Manager, nakita ko kanina ang Lizzie ng Gusaling Fuman na nilapitan si Lady Yan na nagtitinda ng ice shavings para bilhin ang receipt nito. Dahil ang Gusaling Fuman ay nagka-interes na bilhin ang resipe ng ice shavings. Ibig sabihin ay napakaganda talaga ng produktong iyon. Tama ka. Nitong mga nakaraang araw, naririnig ko na rin ang tungkol sa ice shavings na iyon. Dahil hindi nagtagumpay ang Gusaling Fuman sa pagbili, ako na mula sa Mingman Pavilion ang bibili nito. Nay, tungkol sa Gusaling Fuman, iyan po ang malaking restaurant dito sa bayan. Kung nagalit po natin sila, paano pa tayo makakapagtayo ng stall? Ang shaved ice ay maibebenta lang tuwing tag-init. At hindi naman maaari na tuwing tag-init lang ako nagtitinda bawat taon. Mas mabuting humanap ng pagkakataon na ibenta ang makina at ang resipe at humanap ng ibang paraan para kumita ng pera. Maari ko bang itanong kung kayo po ang Lady Yan na nagtitinda ng shaved ice? Ako nga po. Ako ang Manager Lin ng Mingman Pavilion. Naparito po ako ngayon dahil nais ko kayong kausapin tungkol sa negosyo. Maupo muna kayo, Manager Lin. Napakainit ng panahon. Kumain muna kayo ng shaved ice pampalamig at pag-usapan natin ng dahan-dahan ang negosyo. Sige po. Lady Yan, mayroon pala kayong ganitong kamanghamanghang bagay. Nadagdagan ng 10 shock points ang Manager Lin. Tikman niyo po ito, Manager Lin. Hindi ko alam kung anong negosyo ang nais ng Manager Lin na pag-usapan natin ngayong araw. Napakasarap. Sa totoo lang po, pumunta ako rito sa pag-asang nais ng Lady Yan na ibenta ang mga gamit at resipe ng shaved ice sa aming Mingman Pavilion. Walang problema. Ngunit hindi ko lang alam kung magkano ang gustong ibayad ng Manager Lin. Ano kaya kung $100? Lady Yan, ang mga bagay na ito ay sadyang kakaiba. Siguro ay wala nang ibang ganito sa buong estado ng Jin. Kung hindi po kayo sang-ayon sa presyo, maaari pa naman po natin itong pag-usapan. Mukhang diretso po kayong kausap, Manager Lin. Sige po, $500. Ibebenta ko ang resipe at ang makina sa inyo ng sabay. $500? Manager Lin, sa nakaraang mga araw, kumita na ako ng $50 sa paglalako. At maliit na pwesto pa lang ang kumikita niyan. Sa tingin ko, kung ang malaking restaurant nyo ang magtitinda, mas higit pa dapat ang kikitain nyo. Nakatatokso nga ang alok mo, Lady Yan. At saka, may serbisyo pang kasama itong food processor na ito. Sa loob ng 5 taon,
Kapag hindi ito maayos o nasira, bibigyan kita agad ng bago. Talaga po? Sige, kukunin ko na sa halagang $500. Ayos. Ito ang mga resipe at paraan ng paggamit. Nandyan na lahat sa loob. Manager Lynn, mahihirapan kang dalhin iyan kung wala kang bitbit. Gamitin mo muna itong basket na pampasan para madala mo. Maraming salamat po, Lady Yan. Aalis na po ako. Nay, mayaman na tayo. Oo nga, mayaman na tayo. Nay, ano po ang balak nyo sa perang ito? Gagamitin ni nanay ang perang ito para ipagamot kayo. Madalas kayong nagugutom at nalalamigan, siguradong humina ang inyong katawan dahil doon. Lalo na't may sakit pa sa puso si Xiaobay. Pasensya na po. Ako po ang nagpapahirap sa inyo. Anak naman, anong klaseng biro ba iyan? Hindi mo naman ginusto ang magkasakit. Nay, pero ang gamutin kami ay nangangailangan ng napakaraming pera. Tama po. Kayo ay mga anak ko. Kahit magkano pa ang halaga, gagawin ni nanay ang lahat para mapagaling kayo. Saka, gusto ko pa kayong makitang magkaasawa at magkaroon ng sariling pamilya. Nay, ang bait niyo po talaga. Ang pangangatawan ng iyong panganay na anak na lalaki at bunsong babae ay walang problema. Maggagawa na lang ako ng reseta para mapabuti ang kanilang kalusugan. Tungkol naman sa iyong pangalawang anak na lalaki. Medyo mahirap ang sakit niya. Doktor, kahit magkano pa ang halaga, handa akong ibigay lahat para gumaling ang anak ko. Hindi ito sa pera. Sadyang sa hangganan ng kakayahan ko ay hindi ko kayang pagalingin ng lubos ang sakit niya sa puso. Gagawa na lang ako ng gamot para mapabagal ito. Wala talagang advance na kagamitang medikal sa sinaunang panahon na ito. Ang paggamot sa sakit ni Xiaobay, kahit sa modernong panahon, ay kailangang operahan para gumaling. Mga gamit lang ang pwedeng ipalit sa System Mall. Hindi ako makakapag-opera dito. Kunin mo ang gamot na ito, uminom sa tamang oras, at gaganda rin ang pakiramdam mo. Tungkol naman sa iyong pangalawang anak, sa tadhana na lang natin ipaubaya. Ayos lang po. Inay, kung hindi na talaga ako gagaling, ayos lang. Ang perang matitira, ibibili na lang natin ang pagkain para sa lahat. Hindi maaari? Xiaobay, gagawa ang inay ng paraan para gumaling ka. Magtiwala ka lang sa akin. Tama siya. Pangalawang nakababatang kapatid, huwag kang susuko. Nagtitiwala kami ni Bunso na tiyak nagagaling ka. Tama po, pangalawang kuya. Tiyak nagagaling ang sakit mo. Salamat. Sige. Hay, paano ko ba mapapagaling ang sakit ni Xiaobay? Mga anak, maraming tao sa kalye ngayon. Kailangang mag-ingat kayo. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Opo. Inay, gusto ko pong maglaro doon. Sige, mag-ingat ka. Sige po. Xuanyi? Xuanyi, nasaan na siya? Xuanyi. 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 Ate, may nakita ka bang batang babaeng may 2 kirintas na ganito ang tangkad? Wala po. Xuanyi. Xuanyi, Inay, anong nangyari? nawawala ang kapatid mo. Halika, bumalik tayo at hanapin natin siya. Sige, tara. Xuanyi. Xiaomei. Xuanyi. Xiaomei. Xuanyi. Xuanyi. Xiaoqi, anong nangyari sa'yo? Ang sakit ng braso ko. Inay, parang hindi na maigalaw ni Kuya ang braso niya. Patingin nga. Xuanyi. Tulong! May tao ba rito? Xiaomei! Huliin niyo ang kriminal na iyan. Bitawan mo ang batang iyan. Kundi, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Hinding-hindi. Xuanyi? Gising! Magising ka! Xuanyi, ang bunsong anak ni nakatatandang kapatid na Lu ay Xuanyi din ang pangalan. Posible kayang ito ang anak ni nakatatandang kapatid na Lu? Binibini, ikaw ba si Yan si Yue? Sa tingin ko ay wala nang ganito kalaking pagkakataon. Baka masyado lang akong nag-iisip. Maraming salamat po, sir. Kung hindi dahil sa tulong ninyo ngayon, tiyak na napahamak na ang anak ko. Susubukan mong tumakas? Hindi
Hindi ko akalain na ganito siya kagaling lumaban. Si Yan Siyue ay isa lamang ordinaryo at mahinang babae sa probinsya. Siguradong hindi si Yan Siyue ang babaeng ito. Sina Huyi, Huer at ang mga taga-baryo, dagdag na 10, 10, 10 at 10 puntos sa pagkagulat. Ang lakas ng loob mong kunin ang mga anak ko. Talagang napakatapang mo. Mali ako. Alam ko na pong mali ako. Maawa po kayo sa akin. Maawa? Mangarap ka. Ipaliwanag mo na lang ang lahat sa mga otoridad. Ako na ang bahala rito. Mahihirapan ka dahil may dala kang bata. Aalis na muna ako. Napakabuting tao ng ginoong iyon, pero hindi ko alam kung sino siya. Kung sakaling magkita uli kami, talagang pasasalamatan ko siyang mabuti. Pagkukulang ko ang nangyari ngayong araw, kaya nagdesisyon ako, mula ngayong araw ay tuturuan ko kayo ng boxing, para kapag wala ako sa tabi nyo, kaya nyo ring protektahan ang sarili nyo. Boxing! Mga anak, panoorin nyo ito parang ganito. Anong sa tingin nyo? Totoo ngang hindi masakit. Magandang gamitin ang bagay na ito, hindi na kailangang makapanakit ng iba, mapoprotektahan pa ang sarili. Susubukan ko rin. Susubukan ko rin po. Sina Luchi, Lubay at Lu Xuanyi, dagdag na 10, 10 at 10 puntos sa pagkagulat. Anong nangyayari rito? Bakit nakapalibot ang lahat sa labas ng bahay ni nakatatandang kapatid na Lu? Pinapagalitan at dinidisiplina na naman ng asawa ng pangalawa ang bata. Paraan po, paraan. Napakahusay mo naman, Xiaoqi, halika. Subukan natin ang lakas mo. Xiaoqi, okay ka lang ba? Tumigil ka. Siya ba yan? Siya? Ikaw pala yan? Nagmadali ako noong araw na iyon. Gusto ko sana magpasalamat sa iyo. Hindi ko akalaing taga rito ka rin pala sa nayon. Ako si Yan Siyue. Sino po sila? Ako si Lu Qiao. At ako ang iyong asawa. Lu Qiao? Itay! Nagbalik na ang pangalawang anak ng mga pamilyang Lu. Hindi ba't wala na siya noong giyera? Oo nga, natatandaan kong puno ng sugat ang mukha ni Lu Qiao. Bakit ang linis na ng mukha mo? Paano mo iyon mapapatunayan? Buti na lang at dala ko ang jade pendant ng nakatatandang kapatid na Lu. Suot ko na itong pendant simula pagkabata at ang mga sugat sa aking mukha ay naipagamot ko na sa doktor. Mga anak, tingnan niyo kung totoo ba ito? Totoo po. Itay, sa wakas ay nagbalik na po kayo. Akala namin ay wala na kayo. Siya nga talaga si Lu Qiao. Hindi pa siya nawawala. Siya nga talaga si Lu Qiao. Hindi ba siya nawala? Ginawa ko lang iyon para matapos ang misyon, para maligaw ang mga matang nakamanman. Si Lu Qiao nga iyan. Napakabuti naman at ligtas ka. Lu Qiao, tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Ang mga batang ito, tingnan mo kung gaano sila kawawa sa pananakit niya. Noong nakaraang araw sa kalsada, nakita kong maayos ang ugnayan nila sa isa't isa. Baka mayroon lang hindi pagkakaunawaan dito. Tay, hindi po kami sinasaktan ni Inay. Tinuturuan niya po kami ng boxing para marunong kaming magdepensa sa sarili. Ang batang ito ay lumaking matino at mabait. Kung ganito niya ipagtanggol si Madam Yan, mukhang may ibang dahilan sa likod nito. Boxing? Paano magiging ganoong kabuti si Yan Siyue para magturo sa mga bata? Napakagwapo naman itong si Lu Qiao. At may paninindigan pa sa hustisya. Talagang gusto ko ang ganitong tipo. Kaya lang, asawa siya ng orihinal na may-ari ng katawang ito. At wala naman akong nararamdaman para sa kanya. Kaysa pilitin naming mamuhay ng magkasama, mas mabuting maghiwalay na lang kami ng maaga. Lu Qiao? At hindi pa nagtatagal ang kasal natin, ay umalis ka na para sumabak sa digmaan. Sa loob ng mga taong ito, maayos naman ang buhay namin ng mga bata. Wala rin tayong pagtingin sa isa't isa, kaya mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Hiwalayan? Baka nabaliw na itong si ikalawang manugang. Kababalik pa lang ni Lauer ay hiwalayan na agad ang gusto. Lu Qiao, mga taga-baryo, nagulat ang lahat ng labis-labis. Nay, lalayuan niyo na po ba si Itay? Gusto ko pong sumama sa inyo. Inay, gusto ko rin pong sumama sa inyo. Nay, ako rin po. Napakabait ng mga batang ito. Hindi na sayang ang lahat ng ginawa ko para sa kanila. Gusto niya talagang makipaghiwalay sa akin. Mukhang ang mga bata ay parang ayaw na talagang iwan siya. Baka may iba pang dahilan dito.
Kung ganoon ay mananatili ako rito para makita kung si Madam Yan nga ba ay tapat sa pag-aalaga sa mga bata, habang naghihintay sa pagdating ni Lee Sin at para tapusin ang mga matatandang mapursiging ito. Shiyue, humihingi ako ng paumanhin sa mga nagawa ko noon. Sa pagbabalik ko, tinitiyak kong babawi ako ng husto sa inyo. Huwag na tayong maghiwalay, maaari ba? Mula nung makita ko siya sa bayan, at ang ginawa niyang pagliligtas kay Xuanyi, mukhang mabuti naman siyang tao. At dahil siya ang ama ng mga bata, hindi ko naman sila maaaring pagkakaitan ng karapatang makasama ang kanilang ama. Sige na nga, wag na muna nating pag-usapan ang paghihiwalay. Dito ka na muna. Maraming salamat sa iyong pag-unawa. Mga anak, nandito na si Papa. Mula ngayon, poprotektahan ko kayo pati na ang inyong ina. Ang saya naman. Sa wakas, kumpleto na muli ang ating pamilya. Naku, masamang balita. May lumabas na namang itim na oso mula sa bundok at nanakit ng tao. Anihan na ng mga pananim natin at may ligaw na oso. Ano na ang gagawin natin? Tara na, puntahan natin dali. Itim na oso? Hindi ito pwedeng manakit ng mga bata. Xiaoqi, alagaan mo muna ang mga kapatid mo. Titingin lang ang inyong ina sa labas ng baryo. Sasama ako sa iyo para may magbabantay sa iyo doon. Sige, tara na. Kapitan, gusto ko ring sumama sa inyo sa panghuhuli sa itim na oso. Sus! Isa kang babae? Bakit kailangang sumausaw ka pa riyan? Masyadong mabangis ang oso. Baka mamaya kami pa ang magliligtas sa iyo. Oo nga naman, Lulauer. Pagsabihan mo ang iyong asawa. Huwag siyang gumawa ng gulo rito. Nakita ko na kung gaano siya kahusay at talagang magaling siya. Punong baryo, magaling si Shiyue sa pakikipaglaban at marahil ay makakatulong siya sa atin. Kahit na may panganib, poprotektahan ko siya, kaya payagan mo na siyang sumama. Totoo ba? Talaga bang ganoon siya kahusay? Ayos, Lu Chao. Alam mo pala kung paano ako ipagtanggol. Sa ngayon, wala pa naman akong mahanap na butas sa asawa kong ito. Punong baryo, kung hindi ka naniniwala, hayaan mo makipagpaligsahan ako kay Tio Zhao. Kapag natalo ako, hindi na ako sasama. Pero kapag ako ang nanalo, hayaan nyo na akong sumama. Ikaw na bata ka. Bakit ayaw mong makinig sa payo namin? Dahil gusto mo talagang mapahiya ang sarili mo. Sige, lalabanan kita. Si Mang Zhao ang pinakamagaling sa pagpana sa buong baryo natin. Tapos, itong si Yan Siyue ay napakayabang at gusto pang hamunin si Mang Zhao. Napakakatawa naman. E di panoorin nyo ng mabuti mamaya kung paano ako mananalo. Lu Qiao, sa tingin mo ba mananalo ako? Nakita ko na ang kakayahan mo. Niniwala akong mananalo ka. Mayroong panakot-uwak doon. Kung sino sa inyong dalawa ang makakapana sa tapat ng puso niyan, siya ang panalo. Ako na ang mauuna. Talagang si Mang Zhao na ang pinakamahusay na mamamana sa baryo natin. Sigurado na akong talo na si Yan Siyu. Yan Siyue, huwag ka na makipaglaban. Wala kang laban kay Mang Zhao. Baka nga kahit ang humawak ng pana ay hindi mo pa alam. Punong baryo, gusto kong pumana ng may takip ang mga mata. Kapitan, gusto ko pong pumana habang nakapiring. Nakapiring na pagpana. Haha. Dalaga? Hindi mo nga matamaan habang dilat ka. Ano pa kaya kung nakapiring? Pinapayo ko sa iyo. Umuwi ka na lang ng mabilis. Ikalawang manugang, sigurado ka bang tatakpan mo ang mga mata mo? Sigurado po ako. Shiyue, talaga bang magpapapiring ka? Gusto ko talagang pumana habang nakapiring. Huwag kang mag-alala, siguradong tatama ako. Kaya niya kayang tumama? Napakagaling pala ng kanyang galing sa pana. Kahit nakapiring ay tumatama pa rin. Masyado ko siyang ninaliit. Antas ng gulat ng mga residente ng Lu Qiao. Dagdag 10, dagdag 10, dagdag 10, dagdag 10. Dalagang yan, ang husay sa pana. Sadyang mas magaling ka kaysa sa akin. Dahil dyan, maaari na po ba akong sumama sa inyong pag-akyat sa bundok? Pwede. Sa pagkakataong ito, dahil kasama ka na, siguradong mapapaalis na natin ang itim na oso. Tigil, mag-ingat po kayo. Malamang na malapit lang dito ang itim na oso. Mag-ingat po kayo sa pag-ilag, huwag hayaang masaktan niya kayo. Bilis na yun na! Bilis na yun na! Natamaan na, tara na. Ikalawang manugang, ang bilis mong kumilos. Maraming salamat sa iyo dahil kung hindi ay nanganib sana tayo.
Antas ng pagkagulat ni Uncle Zhao at ng mga taga-nayon. Dagdag 10, 10, 10, 10. Wala po iyon. Parang marami pang mahuhuling mailap na hayop dito sa likod ng bundok. Maghanap pa tayo para marami tayong maiuwi at maipamahagi sa lahat. Sige po. Tara na. Dati ay medyo nag-aalala pa ako sa kanya, pero mukhang minaliit ko siya. Ngayong araw ay hindi lang natin natapos ang itim na oso. Nakahuli rin tayo ng ilang mga kambing sa bundok. Napakaganda ng karne ng mga kambing na ito. Masarap itong pang hotpot. Bakit hindi tayo mag-hotpot ngayon? Hotpot? Nay, ano po ang hotpot? Malalaman mo rin kapag nagawa ko na. Pupunta na ako sa kusina ngayon. Huwag kayong susunod. Natitirang antas ng pagkagulat, 6,000. Napakagaling. Sa wakas ay makakakain na rin kami ng hotpot. Ito ba ang tinatawag na hotpot? Ang garbo naman ng itsura ng kalderong ito, bakit may 9 na dibisyon? Saka ito rin mukhang putik. Makakain ba ito? Ang tawag dito ay jugongge. Sa bawat dibisyon ay mayroong iba't ibang lasa. Saka ito naman, ito ay sausawan. Para isawsaw ang karne. Napakasarap nito. Niluto sa iisang kaldero. Bakit magkakaiba ang lasa? Subukan niyo mamaya at malalaman niyo rin. Gawin niyo ang ganito. Napakasarap talaga. Subukan niyo rin. Lasa pong kamatis ang karne sa bahaging ito. Ang akin naman ay maanghang. Sa isang kaldero lang ay talaga namang nakakapagluto ng 9 na iba't ibang lasa. Ang shock level ni Lubay at Lucci ay tumaas ng 10, 10. Napakasarap naman po ng sasawan na ito. Ang shock level ni Lu Xuanyi ay tumaas ng 10. Oo. Ako ang kapatid ng ating kagalang-galang na hari. Akala ko ay natikman ko na ang lahat ng masasarap na pagkain sa mundo. Pero hindi pa ako nakakatikim ng ganitong klaseng kakaibang bagay. Ano sa tingin niyo? Masarap. Ang shock level ni Lu Qiao ay tumaas ng 10. Dahil masarap ito. Bakit nakatunganga lang kayo? Kain na! Nag-abala pa siya para sa mga bata na maghanda ng ganito karaming masasarap na pagkain. Tila nagkamali yata ako ng akala sa kanya. Kumain ka pa ng marami. Ikaw din, kumain ka pa ng marami. Ang maling akala niya sa akin, sana naman ay nabawasan na kahit kaunti. Tiyak na hindi pa nakatikim ang mga tao noon ng ganito kasarap na hotpot. Kung hindi ay baka magbukas na lang ako ng isang hotpot restaurant. Ano sa tingin niyo? Kung magtatayo tayo ng sariling hotpot restaurant? Magtatayo ng hotpot restaurant? Opo. Pupunta tayo sa bundok para manguha ng mga pagkain. Ang mga makukuha natin doon ay magagamit natin sa supply ng ating hotpot restaurant. Sa ganitong paraan ay hindi lang matitikman ng iba ang sarap ng hotpot, kundi ang ating pamilya ay magkakaroon din ng pangmatagalang pangkabuhayan. Inay, magandang negosyo po yan. Sang-ayon po ako. Inay, sang-ayon din po ako. Sang-ayon din po ako. Sumasang-ayon din ako. Dahil lahat naman ay sumasang-ayon, di simulan na natin ito agad. Bukas na bukas din ay maghahanda na tayo. Salamat po, Inay. Humanda na sa pagbubukas. Tulungan niyo akong protektahan ito. Suot ko pa naman ay bagong damit. Baka mamaya ay madumihan o masira ito. Ngayong araw ay nakita ko ang kabilang panig ng kanyang pagkatao. Medyo cute pala siya. Mga Ginoo at binibini, ngayon ay ipinapahayag ko. Ang Hotpot Tower ay formal na nang magbubukas ngayong araw. Hotpot Tower. Anong klaseng tindahan yan? Hotpot Restaurant? Anong klaseng tindahan ito? Sa hotpot, hinihiwa ang karne sa maninipis na piraso, lulubog mo ito sa kumukulong sabaw, pagkatapos ay isasawsaw sa aming secret sauce. Napakasarap nito at nakakapanumbalik ng init ng katawan. Ang ganitong paraan ng pagkain,
Ngayon ko lang narinig yan. Gusto kong subukan yan. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Hindi ko akalaing mabilis ka palang magtrabaho. Sa loob lang ng maikling panahon, nagawa mong ayusin ang tindahan ng napaka-organisado. Salamat sa papuri, mahal ko. Buti na lang at pinatulong ko si Baimo ng palihim. Kung hindi, wala naman akong alam sa mga ganito. Waiter, o-order ako. Papunta na po, sir. Mayroon kaming 9 grid at mayroon din kaming split pot. Ano po ang gusto nyo? Split pot? Ano naman yon? Ang split pot ay hinahati ang isang kawali sa dalawang bahagi para makapagsabaw ng dalawang magkaibang lasa. At gaya ng pangalan nito, ang 9 grid ay pwedeng maglagay ng 9 na iba't ibang lasa ng sabaw. Tingnan nyo, gaya noong nandoon. Mayroon palang kamanghamanghang kawali na ganyan. Lauhu, nadagdagan ng 10 ang shock value. Hindi ko pa kailanman nasubukan na kumain ng 9 na lasa ng sabay-sabay. Bigyan mo ako ng isang 9 grid. Sige po. Boss, paano ba ihalo ang mga sauce na ito? Tutulungan na kita. Isang order ng lamb roll para sa table number 1 at isang order ng manok. Heto na po, kumain po kayo ng mabuti. Hindi ko akalaing ang karne ng tupa ay pwedeng maging ganito kasarap. Napakasarap naman ito. Talagang napakasarap na putahe. Lauhu, dagdag na 10 puntos, 10 puntos sa shock value. Mukhang ang modernong hotpot ay nakakamangha para sa mga taga-sinaunang panahon. Hindi lang ito basta-basta. Hindi ko alam kung paano naisip ng isip niya ang mga bagong ideyang tulad nito. Si Yue, ang husay mo talaga. Marami kang naiisip na mga bagong pakulo. Simula pa lang iyan ang mga alam ko. Marami pa kayong bagay na hindi pa nalalaman. Kung gayon, mula ngayon ay magpasensya ka na sa akin, mahal kong asawa. Ang lalaking ito, kapag ngumingiti, ay ang guwapo rin pala. Ito na ang pinakaaasam na sandali. Wow! Luchi, Lubay, Lu Xuanyi, Lu Qiao, ang shock value ay dagdag 10, 10, 10, 10. Bibilang na tayo ng pera. Bibilang na. Wow, inay! Ang kabuuang kinita natin ngayon ay $338 lahat. Ang laki ng kinita natin sa loob ng isang araw. Inay, yayaman na tayo. Bunga ito ng pagtutulungan ng ating buong pamilya. Yue, pasensya na. Naniwala ako sa mga sabi-sabi noon. Maling akala ko na pinahihirapan mo ang mga bata. Lahat ng mga ginawa mo kamakailan, nakikita ko naman. Naging makitilang isip ko, humihingi ako ng tawad sa'yo. Ayos lang pamilya tayo. Mabuting nagkaliwanagan na tayo. Mula ngayon magkaisa na tayo upang ang buhay natin ay mas lalo pang sumagana. Sige. Inay, narinig ko na si Yan Si Yue sa bayan ay nagbukas ng isang hotpot restaurant. Napakalago ng negosyo niya. Siguradong kumikita siya ng malaking pera. Ang walang hiyang iyon. Tayo ay butas ang bulsa, habang siya naman ay nagpapakasasa sa karangyaan. Hindi ito tama. Inay, huwag po kayong mag-alala. Bukas ay pupuntahan ko siya para gawan ng gulo nang hindi na magpatuloy ang negosyo niya. Yan si Yue, lumabas ka rito. Itong hotpot restaurant nyo, may pagbabayarin kayong buhay rito. May problema ba talaga? Marami pa naman ang nakain ko kanina. Tingnan niyo ang galit ng babaeng iyan. Mukhang hindi naman siya nagsisinungaling. Hindi na ako kakain. Tara na. Alis na tayo. Tara. Yan si Yue. Tingnan natin ngayon kung paano ka pa makakapagtinda. Sandali lang. Huwag muna kayong umalis, wag muna. Maupo muna kayo, maupo muna. Luman, anong nanggugulo ka rito? Yan si Yue, isa kang perwisyo. Kumain ang anak ko sa hotpot nyo at biglang nagsuka at nagtae. Kailangan mo itong panagutan. Kailan pa kayo kumain rito sa amin? Ano ang kinain nyo? Ngayon lang. Sinama ko ang anak ko para kumain sa inyo. Paglabas na paglabas ay sumuka si Xiao Xue. At sumasakit ang tiyan niya. Kailangan mo akong bayaran. Kundi ay irereklamo kita sa mga otoridad para malaman ng lahat na madumi at mapanganib ang tindahan nyo. Inay, masakit ang tiyan ko. Ang kawawa kong anak, kapag may masamang mangyari sa'yo, paano na ako mabubuhay? Pag may nangyaring masama sa iyo, paano pa kaya ako makakapamuhay? Matapos ang ganitong insidente, sino pa ang maglalakas loob kumain sa hotpot nila? Magbayad kayo. Mandaraya ang tindahan nyo, magbayad kayo. Magbayad. Magbayad. Magbayad.
Sinadya ang lahat ng ito ni Luman. Yan si Yue. Dapat kang magpaliwanag sa amin. Sino pa ang maglalakas loob na manggulo? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Dati palagi akong humaharang sa harap ng iba, pero sa pagkakataong ito ay may yumakap sa akin para protektahan ako. Hindi. Nag-aalala ka talaga sa akin. Asawa kita, kaya natural na mag-alala ako sa iyo. Buti naman, at hindi ka nasaktan. Noong nasa grupo pa ako ng mga kriminal, kahit gaano pa kalala ang pinsala ko, walang may pakialam. Pero ngayon, kahit wala man lang akong gasgas, mayroon ng ganitong kabado at nag-aalala sa akin. Ang sarap din pala sa pakiramdam. Kuya, pagsabihan mo naman si Yan si Yue. May problema sa mga sangkap ng hotpot store niya. Pwedeng magsumbong sa mga autoridad? Pero bago dumating ang mga pulis, hayaan muna nating tingnan ng doktor ang kalagayan ni Lishue. Kung may problema nga sa hotpot, hindi namin tatakbuhan ang aming pananagutan. Pero kung may nanggugulo lang ng kusa, hindi ko kayo patatawarin. May punto siya. Hayaan na muna nating suriin ng doktor. Huwag na, masyadong istorbo ang pagpunta sa doktor. Ganito na lang, Yan si Yue. Bayaran mo na lang ako ng $500 at tapos na ang usapan. Halata na ang masama niyang balak sa mukha pa lang. Tingnan natin kung paano kita ibubunyag. Chow Xue, yung libreng crispy pork na galing sa restaurant, masarap ba? Masarap po. Hindi pala masarap, hindi masarap. Hay! Dito sa restaurant namin, wala kaming niluluto na crispy pork. Hindi ba pumunta kayo rito para kumain ng hotpot? Bakit kahit yung libreng pagkain ay hindi nyo alam? Ang lakas ng loob mong linlangin ang anak ko. Masyado kayong kampanteng nagsasabi na nalason kayo sa kinain yung hotpot? Hindi ko ba dapat linawin ang totoo? Ibig sabihin, hindi talaga sila kumain ng hotpot at nandito lang para pagpirahan si shopkeeper yan. Ginamit pa nila ang bata sa drama nila. Talagang napakasama ng loob nila. Anong klaseng ina ito? Tama. Ganyan ba dapat turuan ang bata? Inay, Wala kang kwenta. Naku, isang malaking pagkakamali lang ang nangyari ngayon. Kung wala nang iba, mauuna na po kaming umalis. Huminto kayo. Ayos ang bilis mong magpalit ng reaksyon. Bakit? Ano pa bang kailangan nyo? Naantala nyo ang negosyo ko. Nawalan ako ng mga customer at sinira nyo ang reputasyon ng shop ko. Tapos sasabihin mo lang ng ganoon kadali na isa lang itong pagkakamali? Luman? Labas na ang katotohanan ngayon. Sadyang sinira mo ang puri ni si Yue? Dapat kang managot, kundi pupunta tayo sa autoridad. Huwag. Huwag kaming dalhin sa mga autoridad. Ano bang gusto nyong mangyari? Magbayad ka. Bayaran mo ako ng $100. Ikaw, sumusobra ka na Ayaw mong magbayad? Kung ganoon, sa mga pulis na lang tayo magpaliwanag? Magbayad ka. Magbayad ka sabi. Heto lang ang ibibigay ko. Alice? Pasensya na po sa nangyaring gulo ngayon. Bilang pambawi po sa inyo, ang lahat ng mga mamimili dito sa shop ngayon ay bibigyan ko ng 70% discount. Mabuti, maraming salamat. Napakagaling. Sana ay mas lumago pa ang inyong negosyo. Sa sarili niyang pagsisikap, ay nagawa niyang bumuo ng sariling mundo. Hindi ko mapigilang humanga ng husto sa kanya. Lukyao. Lukyao. Lukyao, Ano ang iniisip mo? wala akong iniisip. Bakit parang ang weird mo? Kailangan ko nang makahanap ng tamang oras para kay Shayue at aminin na sa kanya ang totoo kong pagkatao. Hindi pwedeng habang buhay ko siyang kasama bilang sinakatatandang kapatid na Lu. Hindi pwedeng ganito na lang. Para sa kanya ay parang hindi ako tapat. Nay, Tay, hindi po maganda ito. Inatake ang kuya. Ano? Kapatid ko, anong nangyayari sa'yo? Gising, gumising ka. Xiaobai. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Masama ito. Inaatake na naman sa puso si Xiaobai. Tay, Nay, eto na po ba? Ang katapusan ko? Hindi iyan totoo. May dala akong gamot para sa puso. Nay, ano po itong maliit na bote? Mapapagaling ba nito ang sakit ni kuya? Ang tawag dito ay Sukshaw Juicin Pill. Kaya nitong pigilan agad ang sakit sa puso. Isang inom lang ay gagaling ka na agad. Inay, ipainom niyo na po agad iyan kay Lubay. Hindi na po niya kaya ang sakit.
Inay, parang hindi na po sumasakit. Ang galing naman. Lu Chi, Lu Bai, Lu Xuanyi, Lu Qiao, dagdag na 10 sa shock points. Xiaobay, huwag kang mag-alala. Pagagalingin ka ni nanay. Ang sakit sa puso ni Xiaobay ay likas na sa kanya. Hindi ito kayang pagalingin ng mga karaniwang doktor. Ang tanging paraan ay ang pumunta sa manor ng dakilang doktor at subukang maghanap ng henyong doktor doon. Kung ganoon, pupunta na tayo ngayon din? Pero ang manor ng dakilang doktor ay may pagbabawal. Ang mga karaniwang tao ay hindi basta-basta makakapasok. Kahit pa isa akong prinsipe, hindi ko pwedeng labagin ang mga patakaran ng manor ng dakilang doktor. Anak ko si Xiaobay. Ano man ang paraan, kailangang mailigtas ko siya. Hindi ko hahayaang mawala siya sa atin. Sige. Ngayon din, aalis na tayo papunta sa manor ng dakilang doktor. Kanina pa ako kumatok, bakit wala man lang sumasagot? 5, 3, 8. 7, 6, 1. Posible kayang isa itong Morse code? Anong code? Anong pinagsasabi mo? Sa probinsya namin ito ay. Sa kinalakihan mo, mahihirapan akong ipaliwanag ito sa iyo. Bumukas ang pinto. Nagawa mo ngang lagpasan ang pagbabawal. Lu Qiao, dagdag na 10 sa shock points. Huwag mo na akong hangaan. Hanapin na natin ang doktor. Dali, lakad na. Opo. Ginoo, kayo po ba ang henyong doktor? Aba, ang proteksyon ng aking manor ng dakilang doktor ay mahirap mabuksan ng ordinaryong tao. Hindi ko inakala na makakapasok kayo rito. Ginoo, may sakit po sa puso ang anak ko. Balitang-balita po ang inyong husay sa panggagamot. Nakikiusap po ako. Iligtas niyo siya. Mahal na doktor, basta't mailigtas niyo ang anak ko, kahit ano ay ibibigay ko. Walang problema kung gusto niyong tumulong ako. Pero, kasalukuyan akong nagsasaliksik sa gamot na tinatawag na halamang Xing Chui. Kung madadalhan niyo, ako niyan, siguradong gagamutin ko siya. Ang halamang Xing Chui, tumutubo iyan sa tuktok ng bangin, isang beses lang namumukadkad sa loob ng 10,000 taon. Sinasadya niyo po kaming hirapan. Maliwanag na pinapahirapan niyo po kami? May pagpipilian din kayong sumuko na lang. Dapat ay mayroon ng system na. Titingnan ko lang. Alagaan mo muna si Xiaobay. Babalik din ako agad. Sige. Bakit parang wala? Paano mangyayari na? Kakayahan sa paghahanap, 3,000 shock points, na kayang hanapin ang kahit anong bagay sa mundo. Kakayahan sa paghahanap? Dahil dito, siguradong mahahanap ko na ang damong Xing Chui. May natitira pang 4,000 shock points. Andoon. Saan siya pumunta? Bakit hindi pa siya bumabalik? Xiaobay, maghintay ka muna rito. Hahanapin ko ang nanay mo. Mabuti naman. Sa wakas, nahanap ko rin ang damang Xing Chui. Ah! Salamat naman at ayos lang. Buti na lang, nasalo kita. Bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa iyo. Kaya pumunta ako rito. Akala ko talaga kanina mawala ka na sa akin. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Sa susunod na may ganitong panganib, isama mo ako? Sabay nating harapin, okay? Sige. Isasama na kita sa susunod.
Mahusay namang gamot. Nahanap ko na ang damong Xing Chui. Tunay nga na ito ay damong Xing Chui. Isang piraso lamang ang tumutubo kada 10,000 taon at tumutubo ito sa mga talampas at talaga namang nahanap mo ito. Ang antas ng gulat ng manggamot ay nadagdagan ng 10. Mahusay namang gamot, ang damong Xing Chui ay nahanap na namin. Ang sakit ng anak ko. Dahil tinulungan niyo ako na mahanap ang damong Xing Chui, tutupad ang matandang ito sa pangako. Tutulungan ko kayo. Bilis, ibaba niyo na ang bata. Titingnan ko siya. Maraming Mahusay namang salamat po. gamot. Mahusay namang gamot. Kumusta na po ang anak ko? Ligtas na siya sa panganib. Magre-reseta ako ng gamot. Ipainom mo sa kaniya ng 3 buwan at tuluyan na siyang gagaling. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Mahusay namang gamot. Xiaobay, maliligtas ka na. Tay, Nay! Tay, Nay! Pangalawang nakababatang kapatid. Pangalawang kuya! Narito na kayo! Pangalawang nakababatang kapatid. Ang iyong sakit. Ayos na ba? Uminom lang uli ng gamot ng 3 buwan at tuluyan na itong gagaling. Mabuti naman. Hindi na muling magkakasakit si pangalawang nakababatang kapatid. Tama. Ang pamilya natin ay magkasama na habang buhay. Ang pamilya natin ay hinding-hindi na muling maghihiwalay. Inay, bakit po hindi tayo nagbukas ng tindahan ngayon? Nagkaroon ng matinding taggutom kamakailan. Ang mga tao ay ginagamit ang kanilang pera pambili ng bigas. Wala na silang natitirang pera para kumain sa hot pot shop. Kaya pansamantala ko munang isinara ang tindahan. Ah, kaya naman pala. Aling Wu, ano po ang nangyari rito? Hay naku, dahil lang ito sa nangyayaring taggutom nitong mga nakaraan, walang pambili ng makakain, kaya tuluyan nang wala na sila. Kahit saang panahon pa, ang mga ordinaryong mamamayan, ang palaging pinakamahihirap, ang mga mayayaman ay namumuhay sa luho, habang ang mga mahihirap ay namumroblema sa kakarampot na pagkain. Mayroon naman akong sistema, at sa panahong ito ng tagtuyot hindi ako mahihirapan, pero ang mga taga-nayon ay... Ngayon ay nagugutom na ang mga tao at wala ring ginagawa ang gobyerno. Akala ko ay mahirap siyang kausapin, hindi ko akalain na nag-aalala rin pala siya sa mga tao. Hindi nga ako nagkamali sa napili kong lalaki. Dahil sa dami ng tao, paano iyon matututukan ng gobyerno? Ito na siguro ang tadhana natin. Hay, Ang ating mga kababayan sa nayon ay nakatulong din sa pag-aalaga sa ating mga anak. Gusto ko rin silang tulungan. Lukiao, gusto ko silang tulungan. Sige, sasamahan kita. Kami rin po. Sige, aakyat tayo sa bundok mamaya para tingnan kung ano pang pagkain makikita roon. Sige po. Maghiwa-hiwalay muna tayo sa paghahanap, pero siguraduhin ninyong mag-ingat. Titingin lang ako doon sa banda roon. Sige po. Hindi ba si Yan Shiyue iyan? Bakit siya umaaligid? Ano kayang ginagawa niya rito? Ang dahon na ito, parang pamilyar sa paningin ko. Isa itong patatas. Pero ang mga dahon na ito, bakit parang sa mga nakita ko noon, ay medyo magkaiba? Siguradong galing ito sa ibang lugar. Hindi ito alam ng mga tao noong unang panahon. At dahil may lason ang dahon ng patatas, hindi rin sila naglakas loob na subukan ito basta-basta. Madaling itanim ang patatas, at malaki rin ang inaani rito. Sa lawak ng lupang ito, kung puro patatas lang ang laman nito, malamang ay aabot ito ng ilang libong ektarya. Ngayon, hindi ko na kailangang mag-alala na magugutom ang mga taga-nayon. Dali, iuwi natin ito para matikman. Ano ba talaga ang bagay na ito? Pwede bang kainin ito? Bahala na. Iuwi na muna natin.
Inay, ano po ito? Hindi rin alam ni Inay. Pero sabi niyan si Yue, ay pwede itong kainin. Gusto mo bang subukan? Inay, masarap ang lasa. Tikman niyo po. Hala, Xiaoxue. Anong nangyari sa'yo? May mali ba sa bagay na ito? Xiaoxue! Xiaoxue! Ayos ka lang ba? Walang hiya kang yan si Yue ka. Nagawa mo pa akong lokohin? Hinding-hindi kita mapapalampas. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng potato noodles. Sakto naman ngayong araw, ay marami akong nahukay na patatas. Nakatagpo ako ng potato starch. Kaya ngayon ay makakagawa na ako ng potato noodles. Ito ang ginawa kong potato noodles. Gawa ito sa patatas. Tikman niyo na agad. Patatas? Ano yon? Ang patatas ay isang bagay na pwedeng kainin. Napakasarap nito. Tikman niyo na dali. Wow! Napakasarap naman! Nay, palagi niyo na lang kayong nakakagawa ng mga kakaiba pero masasarap na mga pagkain. Siyempre dahil iyan sa... May sistema ako. Siyempre dahil iyan sa... Ang nanay niyo ay magaling. Si nanay ang pinakamagaling. Napakarami mo talagang alam na gimmick. Palagi kang gumagawa ng hindi ko inaasahan. Bakit hindi mo tignan kung sino ako? Ang mga patatas na ito ay ngayong araw ko nahukay sa bundok. Mayroong ilang libong kilo nito. Sapat na para makain ng ating mga kababayan sa loob ng ilang araw. Ito Ito ay... Teka, huwag niyo nang kainin. Ang bagay na iyan ay nakita ko na sa gitna ng digmaan. Noong panahong iyon ay may mga sundalong nakahanap nito at inihandog sa... Opo, ibinigay sa aking general. Iniutos ng general na pag-aralan ito at lumabas sa pagsusuri na ito ay may lason at hindi pwedeng kainin. Ano? May lason! May lason. May lason nito. Dali, itapon na natin. Teka, sandali. Huwag itapon, huwag itapon. Tama ang sinabi mo. Ang patatas na may mga usbong na ay talagang may lason, pero ang mga ito ay personal kong pinili. Ligtas silang kainin. Tsaka, bakit naman hahayaan ni Ina na kumain kayo ng may lason? Opo, naniniwala po ako kay Ina, hindi niya ako sasaktan. Sabi mo ang tawag dito ay patatas? Paano mo nalaman ang pangalan nito? Paano mo rin nalaman kung paano ito ihanda? Ito. Sinabi ito sa akin ng isang matalinong matanda mula sa ating baryo. Basta ang mga ito ay ligtas ninyong makakain. Siguradong ligtas at walang lason. Ganoon pala yon. Yan si Yue. Lumabas ka rito. Boses ni Luman yon? Bakit siya nandito uli? Luman, ano na naman ang ginagawa mo sa bahay ko? Yan si Yue. Nakuha mo pang itanong kung anong ginagawa ko rito. Ito ba ang sinasabi mong bagay na nakakain? Pagkakain nito ni Xiaoxue, nagsuka siya at nagtain ng sabay. Ano ba talaga ang masamang balak mo? Tingnan ninyo, itong si Yan Siwe ay may masamang intensyon. Niloko niya akong kainin ang nakalalasong bagay na ito. At hindi lang yan, pinapapunta pa niya kayong lahat sa bundok para maghukay. Balak niyang ipahamak ang lahat. Ano? Napakasama pala nitong si Yan si Yue. Sobra na ito. Kung hindi dahil kay Luman, naloko na kaming lahat. Luman, paulit-ulit mong sinasabi na gusto kang parusahan ni Shiyue pero mayroon ka bang ebidensya? Kung walang ebidensya, ay paninirang puri lang iyan. Huwag mo akong sisihin kung kailangan kitang parusahan. Pangalawang kuya, isang pamilya naman tayo. Bakit palagi mo na lang pinapanigan ang tagalabas na si Yan si Yue? Hindi siya tagalabas? Asawa ko siya. Ayusin mo ang pakikipag-usap sa kanya. Ako. Hayaan niyo ako. Manahimik ang lahat at makinig sa akin. Kumain kayo ng patatas na tumubo na ang mga usbong, kaya naman kayo na aksidente at sumama ang pakiramdam. Tignan ninyong mabuti. Ang tawag dito ay patatas. Tinatawag din itong yangyu. Kung maayos itong ihahanda, pwede itong kainin ng walang masamang epekto. Marami nito sa likod ng bundok. Ang mga libo-libong ektarya siguro. Basta makuha natin ito para kainin nating lahat, hindi na tayo mag-aalala na may mawawalang kababayan dahil sa gutom. Totoo ba? Totoo bang may ganoong bagay? Kung totoo iyan, may pag-asa pa ang ating gramo ng Lu. Wala nang dapat ikatakot sa gutom. Napakabuti naman. May pag-asa na tayo, may pag-asa na. Huwag kayong pauto sa kanya.
Ang Xiao Xue ko ay kumain ito, kaya sumama ang sikmura niya. Talagang hindi makakain ang bagay na iyan. Hindi nagsisinungaling si ikalawang manugang. Ang bagay na ito ay talaga namang nakakain. Noong bata pa ako, marami na akong napuntahan at nakita. Hindi ko lang inaasahan na mayroon din pala nito sa gramo ng lu natin. Talagang kaisa natin ang langit para sa gramo ng lu. Ngunit hindi pwedeng basta-basta kainin ang Yang Yu kung hindi ay mapapasama kayo. Tama nga iyan. Maraming alam si Uncle Lu. Kung sinabi niyang nakita na niya ito, ibig sabihin, walang mali sa sinabi ni Yan Siwe. Ang galing. Napakagaling talaga. Teka, paano ba namin malalaman kung ano ang ligtas at kung ano ang hindi? Hindi po namin alam kung paano maitatangi ang may lason sa wala. Tama yan. Katulad po nito na may sibol na, ito po ay may lason. Hindi rin dapat ito kinakain ng may balat at hindi rin pwedeng kainin ng ganitong kulay berde. At ang pinakamahalaga sa lahat, dapat itong lutuin ng maigi. Dahil kung hindi, siguradong malalason kayo. Xiaoqi, kunin mo rito ang ginawa kong potato noodles. Opo. Salamat, Xiaoqi. Ito ang ginawa kong potato noodles mula sa mga patatas. Mayroon ba sa inyong gustong sumubok nito? Ako na. Nananampalataya ako kay ikalawang manugang. Ang bango. Hindi ko akalain na ang patatas ay marami palang paraan ng pagluluto. Marami talagang paraan ng pagluluto ng patatas. Pwedeng ilaga, pwedeng igisa, at pwede rin gawing mashed potato para iulam sa kanin. Marami pala talagang paraan. Napakakamangha talaga ng patatas na ito. Kamangha-mangha, kamangha-mangha. Uncle Lu, punong baryo. Shock points, dagdagan ng 10. Ikalawang manugang, sabihin mo sa akin ng mabilis. Saan banda rito sa bundok matatagpuan ang mga patatas na ito para maipon ko ang mga tao sa nayon para maghukay? Doon lang iyon sa likod ng gubat sa bundok. Sasama ako sa inyo mamaya. Ako na ang magtuturo ng daan. Sige. Napakabuti nito he. Mga kanayon, bumalik na kayo agad sa inyo. Ihanda ang mga gamit. Sabay-sabay tayong aakyat ng bundok para maghukay ng patatas. Sige. Iha, maraming salamat talaga sa iyo. May taggutom ngayong taon. Talagang namumroblema na ako ng husto. Mabuti na lang at nahanap mo ang mga patatas na ito. Ngayon, tiyak na maliligtas na ang gramo ng lu, hahaha. Hey, mauna na rin muna ako. Napakahusay talaga ng asawa ko. Siyempre naman, sino pa ang asawa mo? Yan si Yue. Talagang nagpasikat ka ngayon. Hindi pa tayo tapos. Ano? Ang ilang libong libra ba ng patatas na ito ay nakakain? Totoo ba ang iyong sinasabi? Totoong-totoo po ang lahat. Sir, hindi naging maganda ang klima ngayong taon, kaya kapos sa pagkain ang bawat lugar. Kung maipapaalam niyo po ang tungkol sa natuklasang bagong pagkukunang ito ng pagkain sa pamahalaan, siguradong makakakuha po kayo ng malaking parangal. Tama ka dyan. Ha. Malaki ang naitulong mo sa akin. At kung mapopromote ako, asahan mong may makukuha kang gantimpala. Tumayo ka na dyan. Maraming salamat po, sir. Dadalhin ko na po kayo sa paghuhukay ng mga patatas. Yan si Yue. Ngayong wala na ang mga inaasahan niyong pagkain. Tingnan natin kung paano ka pasusuportahan ng mga taga-baryong iyon. Ang mga patatas sa lupang ito ay hindi bababa sa ilang libong libra. Siguradong tatagal tayo. Nang ilang buwan dito. Totoo po. Salamat sa asawa ng pangalawang anak. Sir, tingnan niyo po. Ito po ang mga hinukay nilang patatas. Napakadami nito. Magaling ang iyong ginawa. Ako, bilang pinuno ng bayang ito, ay magbibigay sa iyo ng malaking pabuya. Maraming salamat po, sir. Pero, maaari po ba akong humingi ng kahit kaunti sa pabuya? Wala na po kasing makain ng pamilya ko. Walang problema. Bibigyan kita ng 10 libra pagdating ng oras. Sadyang pinagpala talaga ako. Kung isusuko ko itong mga patatas sa itaas, siguradong malapit na ang aking promosyon at kayamanan. Tigil. Magsitigil kayong lahat. Mahal na opisyal, ano po ang kailangan nyo? Kayo dyan, maghukay na kayo, kunin ang lahat ng patatas na ito para makumpiska ng gobyerno. Ang lahat ng mga patatas na ito ay kunin nyo at kumpiskahin para sa gobyerno. Hindi nyo po ito maaaring makuha. Hindi po pwede. Sa anong dahilan nyo ito kumpiskahin? Ikaw ang perpektong panlalawigan, hindi ba? Ang mga patatas na ito ay nadiskubre namin sa Lugia Village, kaya nararapat lang na sa amin ito. Anong karapatan niyong kumpiskahin ng mga ito? Ang lakas ng loob mo. Ganyan ka ba talaga makipag-usap sa kagalang-galang na si Prepektong Panlalawigan? Naghahanap ka ba ng gulo? Ikaw ba ang nagsumbong? Luman, nababaliw ka na ba? Talaga bang gusto mo kaming magutom bago ka makontento? Sir, wag na po kayong makipag-usap sa mga walang hiyang ito. Kunin na agad ang mga iyan. Sige, sugod.
Aray, 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 aray. Ako ang prepektong panlalawigan at dahil kinalaban nyo ang prepektong panlalawigan, balak nyo bang magrebelde? Kahit ikaw pa ang prepektong panlalawigan, hindi mo maaaring basta-basta na lamang kunin ang pagkain ng mga mamamayan. Ito ay para sa itatalaga sa palasyo, para ito sa kabuhayan ng ating estado ng Jin. Balak nyo ba talagang kalabanin ang gobyerno? Para ba talaga sa kabuhayan ng estado ng Jin? O para lang sa sarili mong kapakanan? Alam mo ang totoo. Ikaw na walang galang, saan ka ba nanggaling? At bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Sir, siya po ang pangalawang kuya ko. Medyo magulo lang po ang isip niya. Huwag niyo na siyang pansinin. Mabuti at nakakaintindi ka. Kayong mga tauhan ko, dakpin ang walang galang na taong ito at ilayo rito. Kung gusto niyo siyang makuha, dumaan muna kayo sa akin. Huwag kang mag-alala, wala silang kakayahang ilayo ako. Prepektong panlalawigan, nakikilala mo ba ang simbolong ito? No, ito ay ang hari ng Bailey. Kilala mo ba ang simbolong ito? Ito ay ang hari ng Bailey. Nagpupugay po ako sa hari ng Bailey. Hari ng Bailey? Siya pala ay ang hari ng Bailey. Hari ng Bailey ang asawa ni Yuan Sheng? May itinatago pa ba siyang pagkatao? Paano siya naging ang hari ng Bailey? Siya ay si pangalawang kuya. At dito na siya sa baryo lumaki. Hindi siya maaaring maging hari ng Bailey. Tumahimik ka, narito ang hari ng Bailey. Sino ang mangangahas na mamalsipika ng simbolong ito? Paumanhin po, hindi ko alam na narito ang hari ng Bailey. Wala po akong intensyong manghamak. Patawarin niyo po ako, hari ng Bailey. Kamakailan, ang grupo ni Lee Sin ay nag-iispiya sa akin. Sa ngayon, hindi ko pa maaring ibunyag ang tunay kong pagkatao. Hindi ako ang hari ng Bailey. Tauhan lamang ako ng hari ng Bailey. Kagalang-galang na opisyal pala kayo. Patawarin niyo po ako sa aking pagkakamali. Nagkamali po ako. Aalisin ko na po sila rito ngayon din. Sinisigurado ko pong hindi na muling magkaka-interes sa mga patatas na iyan. Natatakot ka lang sa posisyon ko, ngunit hindi mo talaga pinagsisisihan ang iyong mali. Bilang pinuno, hindi kita palalampasin. Wag po, sir. Naloko lamang po ako ng ibang tao. Isang signal flare. Talaga bang ibibigay ng hari ng Bailey ang signal flare na iyan sa kanya? Sino ba talaga siya? Isa lang ba siyang ordinaryong tauhan? O siya mismo ang hari ng Bailey? Mahal na hari. Sir. Ang taong ito ay umaabuso. Dahil siya ang opisyal ng bayan, puno siya ng kasamaan. Sa harap ng maraming tao, pilit niyang ninanakaw ang pagkain ng mga mamamayan. Dalhin siya! Masusunod po. SS sir, wala po akong kasalanan, maawa po kayo sir. Hinto. Pinayagan ba kitang umalis? Pangalawang kuya. Si Yue, paulit-ulit na ang ginagawang pagpapasakit sa iyo ng luman? Anong gusto mong gawin nating parusa sa kanya? Anong balak mong gawin sa kanya? Ate, magkakapamilya pa rin naman tayo. Ngayon, alam mo nang magkakapamilya tayo? Ilang ulit mo nang sinubukang saktan ako at ang mga anak ko. Ngayon, dahil lang sa galit mo, balak mo pang ipahamak ang buong nayon nang wala kang pakialam? Alam mo ba na ito ang pagkaing magliligtas sa buhay nila? Tama. Totoo iyon. Ate, alam ko na po ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na po ito uulitin. Pangalawang kuya, ako ang iyong nakababatang kapatid na babae. Ilayo na siya. Hayaan niyo siyang magmuni-muni sa kulungan. Ilayo na iyan. Yan si Yue, napakasama mong babae. Walang hiya ka. Aalis na po kami. Oh, ikaw pala iyan mula sa pangalawang pamilya. Hindi ko akalain na sa mga nakalipas na taon na pakikipagdigma mo sa labas, ay magiging ganito ka pala katagumpay. Naging tauhan ka pa ng hari ng Bailey. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Walang anuman po. Maliit na bagay lang iyon. Mga kanayon, ituloy na natin ang paghuhukay ng patatas. Sino ka ba talaga? Sinasabi ko na nga ba, hindi ko ito maitatago sa kanya. Alam ko na sa ngayon, marami kang katanungan, pero pakiusap, maniwala ka sa akin. Tapat ang nararamdaman ko para sa iyo. Alam ko. Kaya kahit nagdududa ako, hindi ako kumilos laban sa iyo. Mabuti naman. Buti naman at hindi mo pinagdudahan ang katapatan ko. Ang anumang mga bagay, ay pag-usapan na lang natin pagbalik, okay ba? Kung hindi ako nagkakamali, hindi ka si Lu Qiao. Ikaw ba ang hari ng Bailey? Ikaw si hari ng Bailey? Tama ba? Tama ka? Ako si Hari ng Bailey. Ang pangalan ko ay Fu Linhan. Si Lu Qiao, ang tinuturing kong kapatid, at siya rin ang pinagkakatiwalaan kong bantay. Dapat sana, matapos ang digmaang iyon, makakauwi na siya. Ngunit nakakalungkot. Dahil hindi siya nakaligtas. Paano naman ang tatlong batang iyon? Ang tatlong batang iyon,
Mukhang hindi rin sila tunay na anak ni Lukyao, di ba? Sila ay mga anak ng hari at ni Reyna Shi. Ang pumanaw na si Reyna Exie? Tama. Sina Reyna Shi at ang hari ay unang mag-asawa. Napakalalim ng pagmamahalan nila sa isa't isa. Siyempre, naging sanhi rin ito ng inggit sa ibang tao para sa sariling interes. Nagsabuatan sila para tapusin si Reyna Shi. Para maprotektahan ng hari ang 3 bata, ipinagkatiwala niya sila sa akin. Kaso noong panahong iyon, nasa panganib din ang buhay ko. Kaya wala akong nagawa kundi ipaubaya sila kay nakatatandang kapatid na Lu. Kaya naman pala pumunta ka sa gramo ng Lu. Dahil akala mo ay pinapabayaan ko sila. At gusto mo silang kunin? Oo. Pero dati lang yon. Simula nang makasama kita, doon ko nalaman na napakabuti mong babae. Siya Yue. Gusto kita. Isa kang prinsipe, at ako naman ay isang simpleng taga-nayon lang. Hindi tayo nababagay. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, gusto ko ang mapagmahal sa bata, matalino, at mahusay na si Yan si Yue. Pero byuda pa rin ako ni Lukyao. Kapag nagkasama tayo, mas lalo lang itong makakasira sa reputasyon mo sa palasyo. Hindi ko iniisip ang mga yon. Ang tanging gusto ko ay ikaw. Tsaka ang pagpunta ko rito sa gramo ng Lu, plano ko na talagang ang mga kaaway ko sa politika ay isang bagsakang talunin. Anong gagawin mo? Si Yue, kailangan ko ang tulong mo tungkol dito. Sir, napag-alaman po namin na nandito si Hari ng Bailey. Malayo ang lugar na ito sa Kapitolyo. Magandang pagkakataon ito para tapusin siya. Nabalitaan ko na ang kapatid ng hari na si Hari ng Bailey ay nandito na raw. Noong mga nakaraang araw ay binigyan niya ng leksyon ang mapang-aping gobernador. Napakagaling talaga ni Hari ng Bailey. Kaso nga lang, narinig ko na si Hari ng Bailey daw ay nalason daw matapos kumain ng patatas at hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Sir, sa tingin niyo po ba, totoo ang balitang ito? Kahit totoo o hindi, malalaman natin iyan ngayong araw. Tara na. Huwag kang mawawala. Kapag nawala ka, anong gagawin ko? Kumagat na sila. Sino po kayo? Wala kang pakialam kung sino ako. Ngayon na ang huling araw niyo. Sugurin sila. Hindi ka nalason? Niloloko mo ako. At kung niloloko nga kita? Tutal, nag-iisa ka lang naman ngayon. Anong pagkakaiba kung lason ka man o hindi? Nag-abang sa labas ang 200 kong tauhan. Ngayong araw, siguradong pagbabayarin kita. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong tawagin ang lahat ng kasama mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon na tumawag ng makakasama mo. Humanda kayong lahat sa mangyayari. Ngayon, iniisip mo pa rin ba na matatalo mo ako? Handa ka na pala sa lahat? Ibig bang sabihin nito ay kanina mo pa sinadyang ilubog ako sa bitag mo? Fulinhan. Napakasama mong tao. Ano man ang gusto mong sabihin? Ipaliwanag mo na lang kay Dalicourt. Bay mo, ilayo na siya. Opo. Tara na. Fulinhan. Napakasama mong tao. Magbabayad ka sa lahat. Si Yue, ako. Sabi ko naman sa'yo, hindi na kailangang mag-abala ng ganito. Kaya ko namang ayusin ito ng mag-isa, pero pinilit mo pa rin gawin ang lahat ng ito. Pero dahil tapos na ang lahat, kailan mo planong bumalik sa Kapitolyo? Siguro ay bukas na. Bakit parang nagmamadali ka yata? Bakit? Mamimiss mo ba ako agad? Natatakot ka ba na iwanan kita at umalis ng mag-isa? Huwag kang mag-alala, tutupad ako sa pangako ko. Sabay tayong babalik bukas dahil hihintayin pa kitang maging asawa ko. Si Yue, napakaganda mo ngayong araw. Noong una kitang makilala, na-curious lang ako sa'yo at iniisip ko kung anong dahilan kung bakit nagkaroon ka ng napakalaking pagbabago. Hindi ko inaakalang mahuhulog ako ng husto hanggang sa hindi ko na kayang pigilin ang nararamdaman ko. Yue, mahal kita. Napakaswerte ko rin na nakilala kita. Isang aksidente lang ang pagkapasok ko sa mundong ito, pero ang makilala sina Fulinhan at ang 3 bata, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin.